bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Uy, Sam! Yung kasal namin bukas ha, huwag mong kakalimutan. Baka malate ka. Uwi ka ng kaibigan ni Samantha na si Ara sa kabilang linya. Napangiti naman si Sam bago sumagot. Oo na. Teka, anong oras nga ulit ang start ng ceremony? Segundo munang lumipas bago nagsalita si Ara sa kabilang linya. Tansya ni Sam ay pinaikot na naman ito ang mga mata bago sumagot. Ganon kasi ang gawain ng kaibigan niyang si Ara pag nadidisappoint ito o naaasar. Nais tuloy matawa ni Samantha. Nako Sam ha, paulit-ulit ko nang sinasabi sa'yo, 9:30 ng umaga. 9:30 ng umaga yung start ng wedding ceremony namin bukas. Baka naman 9:30 ka pa ng gabi makakarating yan bukas ha. Nako Sam, pag nangyari yan, friendship over talaga tayo. Napangiti at napailing na lamang si Samantha sa mahabang litanya ng kaibigan. Sabi na nga ba naiinis si Ara. Nakalimutan niya na kasi talaga dahil sa dami ng nire-review niya ng mga text papers ng tuti niyang si Renee Pattinson sa London. Oo, nasa London si Samantha, nagpa-private tutor. Siyang humalili sa kaibigan niyang si Ara noong 5 taon nang nakakaraan nang mag-resign na ito sa pag-tutor kay Renee. Dahil hindi na ito pinagpapatrabaho ng fiancé nitong taga-London mula nung na-engage na ang mga ito, 5 taon na. 5 taon nang nakararaan magmula nung napagpasyahan ni Samantha na umalis sa Pilipinas. At tanggapin na lamang ang alok ng kanyang kaibigan na si Ara na siya ang halhalili sa trabaho nito sa London bilang private tutor ng isang mayamang pamilya roon. At dahil may specialist subject degree naman siya at may QTS pa, ay pumayag na din siya. Dati rin kasi nagtuturo si Samantha noon hindi pa siya naikasal sa pinakamamahal niyang lalaki na hindi niya akalaing siya rin palang magiging dahilan ng mga masasakit na pangyayari sa buhay niya noon. Napapikit na lang si Samantha at iwinaksi sa isipan ang mga hindi na dapat niyang maalala sa kasalukuyan. Oh, Samantha, natahimik ka na dyan. Huwag mong sabihing i-enjanin mo talaga ang kasal ko bukas, bruha ka. Nako, Sam. Sinasabi ko na to sa'yo ngayon pa lang. Magtatampo talaga ako sa'yo pag nangyari yan. Himig pagtatampo na untag ni Ara kay Samantha sa kabilang linya. Tingin pa nga niya ay nakanguso na si Ara ng mga sandaling yon. Napatawa naman si Samantha ng mahina sa sinabi ng kaibigan bago tumugon sa minamahal na kaibigan. Relax, Ara, hindi yan mangyayari. Nakalimutan ko lang talaga kasi this past few days ay nagpapaquiz at exam ako kay Renee ukol sa mga previous lessons namin. Pero sige, noted ha. Noted na noted talaga. 9:30 ng umaga bukas, hindi 9:30 ng gabi. Hindi ko na yan kakalimutan, promise. Humagikik na si Ara na halatang nasiyahan sa sinabi ni Samantha. Pagkuway sumagot ito. O sige, aasahan ko yan ha. O siya, end ko na yung call, may gagawin pa ako Napatawag lang talaga ako sa'yo ngayon para i-remind ka ulit. Dahil tama nga ako, baka mawawaglit na naman sa isipan mo yung kasal namin. Natawa ulit si Samantha bago sumagot kay Ara. Oo na kasi, sorry na. O siya, sige, hang up mo na kasi ipagpapatuloy ko rin yung pagtuturo ko kay Renee ngayon. Salamat sa pag-remind ulit sa akin, Ara. Nakangiti pang wika ni Samantha sa kaibigan. Okay, no problem, Sam. Basta ikaw, see you tomorrow, okay? Wika ulit ni Ara. Okay, see you tomorrow. Magiliw namang sagot ni Samantha sa kaibigan. At natapos na ang tawag. Napabuntong hininga na lang si Samantha habang may mapait na ngiti sa mga labing na patingin sa kawalan. Sa totoo lang kasi, mabigat sa kalooban ni Samantha na umaten sa kasal ng kaisa-isa niyang kaibigan. May iniiwasan kasi siyang maisip bukas sa araw ng kasal ng kaibigan. At yon ay ang pangyayari noon sa kanyang buhay na ikinasal din siya sa asawa niya noong si Jared Samaniego, ang lalaking unang nagpatibok sa puso niya. At inukulan niya ng buong pusong pagmamahal nang maging magkasintahan na sila. Minahal niya si Jared ng higit pa sa sarili niya noon.
na kahit sinabihan na si Samantha ng mga co-teachers niya dati na huwag magpapadala sa pag-ibig niya kay Jared sa kadahilan ng teacher siya at kakasimula pa lang niyang magturo noon. Samantalang si Jared naman ay isang batugang tambay lang noon na anak ng isang mayamang pamilya sa lugar nila. Pero binaliwala lang ni Samantha ang mga senyales at mga babala na kanyang nakikita at naririnig sa paligid dahil sa pag-ibig. Kaya pagkawasak ng kanyang buong pagkatao ang naging konsekwensya sa pagmamatigas niya noon. Napabuntong hininga na lang si Samantha. Ano't ano man, kailangan niya talagang umattend bukas sa kasal ni Ara. Dahil bukod sa nakapagbitaw na siya ng pangako niya kay Ara, ay kaibigan niya pa ito. At hindi lang basta kaibigan, kundi isang pinakamatalik na kaibigan noon pa man. Kaya a-attend si Samantha bukas sa kasal ng kaibigan. Pinal na desisyon niya na iyon. May tipid na ngiti sa mga labing bumalik na lang si Samantha sa loob ng bahay na pinagtuturuan niya at tinungo ang sala ng mga ito kung saan nakaupo si Rennie Mae habang busy sa pagsusulat at pagbubuklat ng libro nito. Pinapa-review kasi ni Samantha ang 13 taong gulang na si Rennie Mae sa math subject nito. Rennie Mae, mahina at nakangiting tawag ni Samantha sa dalagitang Chuti. Salubong pa rin ang mga kilay ni Rennie Mae nang itaas nito ang tingin kay Samantha. Napangiti tuloy lalo si Samantha. Sa totoo lang, kaninang umaga pa niya napapansin sa pagdating niya sa bahay ng mga ito roon na tila ba bad mood si Rennie Mae. Hindi na muna pinansin ni Samantha ang mga kilos na yon ng dalagita kanina dahil baka maliit na bagay lang ang ikinabad mood nito. Pero nang mapansing hanggang sa mga oras na yon ay tila wala pa rin sa mood si Rennie Mae, ay medyo nabahala na si Samantha. Baka kasi hindi ito makapag-focus sa tutorial session nila ng mga araw na yon dahil sa kung anong problema nito. Exams pa naman ni na Rennie Mae sa school next week, kaya medyo nababahala siya para sa kanyang tuti. Yes, Teacher Sam. May accent at tanong ni Rennie Mae sa kanya na walang kangiti-ngiti sa mga labi. Malayong malayo sa palangiting Rennie Mae na nakilala ni Samantha. Nagtanong naman agad si Samantha sa malumanay na tono ng boses. Is there a problem? I noticed since earlier that you're in a bad shape. May I know why? Napabuntong hininga naman si Rennie Mae at nakabusangot ang mukhang sumagot. Yeah, I have a problem. It's Mom. I hate her now. Kumunot naman agad ang noon ni Samantha sa sagot ng bata. Sa pagkakaalam niya kasi ay sobrang close ang dalawa. Kitang-kita at ramdam na ramdam yun ni Samantha. Kaya papaanong nangyaring kinamumuhian na ni Rennie Mae ngayon ang ina nito. Napagpasyahan na lang ni Samantha na mag-usisa. May I know why you hate your mom this time, Rennie Mae? You two are close with each other. So may I know what just happened to make you hate her? It's bad, you know. Nagbuga ng hangin si Rennie Mae bago nagsalita. Yeah, I know it's bad. But she is more bad than me today. Huh? Why? Usisa ulit ni Samantha rito. Pabuntong hiningang sumagot naman si Rennie Mae. I just found out today that she's having a second child. She's pregnant. Dadling ng laki ang mga mata ni Samantha sa narinig. Napatingin naman agad siya sa taas ng kwarto ng mga magulang ni Rennie Mae at napalunok. Pagkuway na patanong siya sa kanyang isipan. Totoo kaya yon? Napagpasyahan na lang ni Samantha na tanungin ulit si Rennie Mae. How did you know that she's pregnant? Mabilis din namang sumagot ang dalagita. She and Dad told me earlier after I caught her many times vomiting in the kitchen sink when she makes me breakfast every morning. I don't want to have a sibling, so I hate her for being pregnant again. Mabilis na nagsikip ang dibdib ni Samantha sa sinabi ng dalagita at sa mga kumpirmasyon nito. Pagkuway nagsalita siya ng mahina. Rennie Mae, don't say that. You know, a lot of people in this world badly wanted to have a child of their own, and a child that they can finally call their own. A child is a blessing from God. So you should be thankful for your mom for giving you a sibling in this world. Not everyone is as lucky as you, and especially as your mother. Wika ni Samantha na tila tinutusok ng palihim ang puso ng mga sandaling yon habang binibigkas ang mga katagang kanyang binitawan. Humapdi na rin ang sulok ng mga mata ni Samantha
habang pasimpleng ipinatong ang isang palad sa puso niya. Okay, teacher. I'm sorry. Narinig ni Samantha na mahinang wika ni Renemy pagkaway nagpatuloy. But teacher, why are you crying? Sasagot na sana si Samantha nang bigla siyang mapatigil dahil sa malakas na sigaw ng ina ni Renemy sa itaas na nagmumula mismo sa kwarto ng mag-asawa. Kaya dali-daling napaakyat sila Samantha at Renemy sa itaas at binuksan ang kwarto ng mag-asawang Pattinson para lang manlaki ang mga mata sa nasilayan. Si Mrs. Pattinson nakaupo sa sahig ng kwarto habang dinudugo at wala nang malay roon. Kaya mabilis na tumawag sina Samantha ng ambulansya para ma-rescue agad ang ginang at maagapan pa ang posibleng mangyari. Kinontak na din ni Renemy ang ama nito na nagtatrabaho sa mga oras na yon at ipinagbigay alam nito ang lahat. Kinakabahan si Samantha. Kinakabahan siya ng sobra-sobra. Yun bang uri ng kaba na hindi mo alam kung kailan hihinto? Napatingin si Samantha sa dugo ang mga hita ni Mrs. Pattinson habang nagsimula ng umandar ang ambulansyang sinasakyan nila. Pumatak ang mga luha ni Samantha at kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha ay ang pagdaloy ng kanyang nakaraan sa isipan niya. Hi teacher, bulaklak para sa'yo. Namula agad ang mga pisngi ng 23 anyos na si Samantha sa sinabing iyon ng isang tambay sa lugar nila. Pero hindi niya agad pinansin iyon kahit na nakita niya talagang may hawak itong preskong mga bulaklak. Naglakad lang si Samantha ng tuloy-tuloy sa daan at tinatahak ang daan papuntang school kung saan doon siya magtuturo. Pangalawang linggo pa lang ni Samantha sa pagtuturo sa eskwelahang yon, kaya dapat niyang pagbutihin ang kanyang pagtuturo roon. At isa na doon ay dapat bawal siyang malate. Kaso baka malilate na siya sa pagkakataong yon dahil late na siyang nagising, kaya nagmamadali siya sa paglakad. At teka lang teacher, papasok ka na ba? Hatid na kita sa motor ko, gusto mo? Pangungulit pa ng lalaki na sinasabayan si Samantha na medyo mabilis na ang paglalakad. Napabuntong hininga naman si Samantha at napahinto sa paglalakad. Napahinto rin ang lalaki. Pagkuway naiilang at nahihiyang tiningnan nito ni Samantha sa mukha. At tama nga siya. Ito nga ang bunsong anak ng mga Samaniego na usap-usapang iba sa mga profesional ng mga kapatid nito. Tambay lang kasi ang lalaki. Lagi niya itong nakikitang nakatambay lang at nakikipag-inuman sa mga kabarkada nitong tambay lang din. Pero lihim sa kaalaman ng lahat, lihim siyang humahanga rito. Nagsimula ang paghanga niya sa lalaki nang iligtas siya nito mula sa kapahamakan noong isang araw. Muntik na kasing ma-hold up si Samantha. Mabuti na lang at mag-isang nakatambay ang lalaki sa tambayan ng mga ito ng gabing yun at pinagbubugbog ang hold-upper at pinakulong nito. At mas lalo pa niyang hinangaan ang lalaki ng gabing yun. Nako, hindi na. Malapit naman na ako eh. Kaya, pwede bang huwag mo na akong sundan? Wika ni Samantha. Oo, hinahangaan niya ang lalaki ng palihim. Pero hindi ibig sabihin nun ay magpapadistract na siya sa kanyang pangarap na magtagal sa kanyang propesyon. Ayaw ni Samantha ng distraction. Bigla namang nagpa-cute ang gwapong mukha nito kay Sam na ikinailing niya na lang at nakinig sa sinabi nito. Aba, hindi pwede sa akin yun dahil baka may manghuhold up na naman sa'yo dyan sa unahan o ano. Tapos wala ako. Sino na lang magliligtas sa'yo doon? Naaaliw na patingin si Samantha sa suot na relos at nanlaki bigla ang mga mata niya nang makitang 10 minutes na lang ay magfa-flag ceremony na at medyo malayo pa siya paglalakarin niya ang school. Timing naman kasi na walang mga tricycle driver o ano pa mga sasakyan na dumaan ng mga sandaling yon. Kaya pikit matang sumang-ayon na lang si Samantha sa lalaki. Sige, payag na ako. Bilisan mo ng kaunti sa pagdadrive pwede. 10 minutes na lang kasi at magsisimula ng flag ceremony eh. Mabilis namang napangiti ang lalaki sabay sabing, Areglado teacher, ako nga pala si Jared. Tinanggap niya ang nakalahad na palad ni Jared sa kanya sabay sabing, Ako naman si Samantha. Nakangiting pagpapakilala naman niya. Hi Teacher Sam, ikinagagala kong makilala ka. O siya, teka, at kukunin ko na yung motor ko at nang makaalis na tayo. Wika ni Jared at umalis saglit. Ilang sandali pa ay nakabalik na ito sa kayang motor na sinasabi nito. Sakay na Teacher Sam. Nakangiti ng matamis na wika ni Jared kay Samantha na mas lalong nagiging attractive sa kanyang mga mata nang makita naka-helmet ito at biglang nakaporma na.
Sumakay na nga si Samantha. Kapit ka po sa bewang ko, Teacher Sam. Baka mahulog ka kapag dyan ka kakapit. Sige na at nang makaalis na agad tayo. Wika ni Jared nang mapansing sa likuran siya ng motor kumapit at hindi sa binata. Kaya nahihiya at naiilang na kumapit na nga si Samantha nang marahan kay Jared. Nagsalita naman ulit si Jared. Yan, masanay ka nang nakasakay sa motor ko at nakahawak sa bewang ko, Teacher Sam. Dahil mula ngayon, ako nang hahatid at susundo sa'yo. Kinakabahan man ay napangiti na lang si Samantha sa sinabi ni Jared. At iyon na nga ang nangyari. Kahit anong pilit ni Samantha na malumanay na itaboy si Jared, pag nakaabang naman ito sa school ay wala pa rin siyang nagawa, kundi umangka sa motor nito dahil sa sobrang kakulitan nito. Hanggang sa nasanay na si Samantha na hinahatid at sinusundo siya ni Jared araw-araw. Ngunit ang ipinagtataka lang ni Samantha ay tila parang may sumusunod o nakamasid sa kanila ni Jared. Minsan pag ihahatid o sundo siya nito, o guni-guni lang ni Samantha yon. Ano't ano man ay sinabi niya pa rin niyon kay Jared, kaya naging maingat na sila pagkatapos nun. Isang araw sa loob ng conference room ay kausap ni Samantha ang mga co-teachers niya habang hindi pa nagsisimula ang meeting nila ng araw na yon. Teach, bakit sinusundot hinahatid ka ng tambay na yon? Di ba yun ang bunso ng mga Samaniego brothers? Hindi ko na masyadong matandaan ang pangalan niya pero tingin ko siya yung bunso ng mga Samaniego eh. Ang kilalang batugan na tambay sa lugar natin. Sayang, gwapo pa naman din. Mahabang wika at pag-usisa ng co-teacher ni Samantha na si Fe. Oo nga, nako, manliligaw mo na ba yun? O kayo na talaga? Paano kayo nagkakilala nun? Segundang usisa naman ni Eureka. At tila may disgusto pa talaga sa boses nito nang itanong yon. Napabuntong hininga na lang si Samantha. Ewan niya ba, pero nasasaktan siya sa mga sinasabi ng mga ito kay Jared. Sa isip kasi ni Samantha, grabe kung makapanghusga ang mga co-teachers niya. Naturingan pa namang mga guro. At hindi na ba pwede magbago ng kapalaran o buhay ang isang tao? Porket ba tambay ay mananatili na lang na tambay habang buhay? Ang kailangan lang siguro sa mga taong ganon ay may gagabay sa kanila at itutuwid sila sa tamang landas. Iyan ang nasa isip ni Samantha. Malumanay nang sinagot ni Samantha ang mga tanong ni Fe at Eureka. Walang ligawan na nangyayari. Talagang may kaibigan lang kami ni Jared. At nagkakilala kami one time ng gabing muntik na akong ma-hold up. Tinulungan niya ako. Iniligtas mula sa hold-upper na yon. May mabuting puso si Jared. Kahit tambay lang siyang maituturing. At may karapatan din siyang wag husgahan basta-basta. Dahil umiikot ang mundo. Hindi nag-steady lang. Alam ko magbabago ang isang tulad niya. Ang kailangan lang ay isang malumanay na payo mula sa isang taong naniniwalang pwede siyang magbago at tahakin ng isang tamang landas gaya ng mga kapatid niya. Mahabang paliwanag ni Samantha na nakapagpatahimik sa mga ito at hindi na nag-usisa pa. Bakit tahimik ka, Teacher Sam? Untag ni Jared kay Samantha nang isang beses na inaya siya nitong mamasyal daw sila ng araw ng Sabado na yon. Pumayag naman si Samantha dahil bukod sa itinuring niya ng kaibigan si Jared, ay nakagaanan niya na ito ng loob at wala din naman siyang ginagawa ng araw na yon. Namasyal lang sila ng namasyal hanggang sa umabot na sila ng gabi doon. Nasa tabing dagat sila ng mga oras na yon. Mapayapang nakaupo sa buhangin habang nakatingin sa mga alon sa dagat na paparoot parito at mga magagandang bituin sa kalangitan na binagayan ng magandang liwanag ng buwan. Wala nang katao-tao roon. Sila na lang dalawa. Mga alas 9 na rin kasi ng gabi. Buti na lang may tent silang dala-dala. Isa-isa para pag inaantok na sila ay maaari na silang matulog pareho doon. Iniisip ko lang kasi, Jared, kung hindi mo mamasamain. Iniisip ko kung anong kurso ang natapos mo sa college or nakapagtapos ka ba? Pero bago mo sagutin yan, pwede bang itigil mo nang kakatawag sa akin ng Teacher Sam? Samantha na lang or Sam? Nakangiti na nga yung wika ni Samantha kay Jared mula sa malalim na pag-iisip. Natawa naman si Jared sa kanyang sinabi at sumagot. Sige, magmula ngayon, hindi na kita tatawaging Teacher Sam. Sam na lang. Pwede nga ring sweetheart eh.
Tatawang wika ni Jared at pilyong kinindatan si Samantha. Mabilis namang namula si Samantha sa tila birong totoo na iyon ni Jared. At pakiramdam pa nga niya may mga paru-parong lumilipad na ngayon sa loob ng tiyan niya. At tila nilokob ng kakaibang kaba ang puso niya sa sinabi ni Jared. Pero agad niyang pinalis ang kakaibang nararamdaman niyang iyon at pilit binaliwala lang yon. Humahanga lang si Samantha kay Jared. Hindi pwedeng mas lumalim pa roon ang nararamdaman niya para dito. Nais tuloy mapabuntong hininga ni Samantha sa isiping iyon. Sira ka talaga, Jared. So, anong kurso ngang natapos mo? Pwede ko bang malaman? Bumalik na ulit ang ngiti sa mga labi ni Samantha nang itanong niya ulit iyon kay Jared. Ngumiti rin naman si Jared kay Samantha bago sumagot. Engineering, Sam. Nagulat naman si Samantha. Hindi niya kasi alam na engineering ang natapos ni Jared dahil doon ito sa ibang bansa nag-aaral. Pagbalik nito ay naging tambay lang ito, kaya mas lalong naging usap-usapan si Jared sa lugar nila. Kesyo may bunsong anak daw ang mga Samaniego na tila nag-iisang black sheep ng pamilya. At si Jared ang tinutukoy ng mga ito. Hindi pa niya alam ang pangalan ni Jared noon. Parang si Samantha tuloy ang nasayangan sa kursong tinapos nito pero hindi nito nagamit. Pero naisip niya, gagawin niya ang lahat upang maituwid si Jared. Baka kasi kulang lang si Jared sa payo kaya pupunan niya ang pagkukulang na yon. Nga pala, bakit mo naman naitanong kung anong kursong natapos ko, Sam? O kung meron ba? Untag ni Jared kay Samantha. Ngumiti muna si Samantha bago sumagot. Kasi baka gusto mong gamitin ang kursong natapos mo sa mga trabahong nararapat sa'yo. May mga kaibigan akong may mga professional na trabaho. May isang kaibigan din akong engineer sa Maynila. Baka ka ako gusto mong subukan ang trabahong yon? O gamitin ang kursong natapos mo. Maaari kong sabihin sa kanya na mag-a-apply ka doon. At maaari ka din niyang ipasok doon kaagad. Gusto mo ba? May kung ilang segundo muna siyang tinitigan ni Jared. Tila tinatansya ang bawat salitang binitiwan niya. Pagkaway natawa ito at sumagot. Ayoko pa munang magtrabaho. Ayoko ma-stress sa trabaho ko. Kagaya ng mga kuya ko. Ayoko ma-stress sa buhay. Total 25 pa lang naman ako. Bata pa ako. Kaya bakit kailangan kong madaliin ang mga bagay na sa tingin ko ay hindi patugma sa edad ko? Napatahimik naman si Samantha doon at napatitig ng mabuti sa gwapong mukha ni Jared. Pagkaway muli siyang ngumiti rito at sumagot. Jared, may mga ibang bata na katulad si Anyos pa lang natututo ng mag-araro sa bukid para lang makatulong sa mga magulang nila sa paghahanap buhay. May mga bata rin, 15 anyos pa lang, nag-working student na para lang makapagtapos at magkaroon agad ng magandang trabaho pagka-graduate nila ng kolehiyo. Ako dati sa Maynila, nang nagkolehiyo ako, nagtatrabaho ako sa gabi bilang sales lady sa mga fast food chain doon at nag-aaral ako sa umaga. Wala na kasi ang mga magulang ko. Pareho nang namayapa, 3 taon nang nakakaraan. Kaya ayun, namasukan ako sa Maynila kasi pumasa ako sa isa sa mga magagandang universities roon. Kaya pagka-graduate ko, pumasa ako sa board at nag-apply agad ako bilang teacher dito sa lugar natin. Dito ko kasi gustong ma-assign at ayokong sayangin ang kursong natapos ko. At para makapagsimula na rin ako mag-ipon sa edad kong to. Kaya ikaw, Jared, huwag mong sayangin ang kursong natapos mo. Gamitin mo na. Kasi mas maganda yung maaga ka makapag-ipon ng pera at malayo nang marating mo sa ganyang edad mo pa lang. Huwag mong sayangin ang panahon. Time is gold, ika nga. Mahabang payo ni Samantha kay Jared na ng mga sandaling iyon ay titig na titig sa kanya at tila ba pinag-iisipang mabuti ang mahabang payo nito. Pagkaway nagsalita na si Jared habang titig na titig pa rin sa kanyang muka. Pwede ko naman yang gawin eh. Pwede ako magpakatino. Pwede ako maghanap ng trabaho. Kahit hindi mo na ako tulungan. Basta ba, maging nobya lang kita ngayon, Sam. Dagling na pahinto sa paghinga si Sam ng ilang segundo at gulat na napatitig sa mga mata ni Jared. Sinisigurong hindi siya dinadaya ng pandinig niya sa mga sandaling yon na magkaharap sila.
Pakiulit nga ng sinabi mo, Jared. Kinakabahang untag ni Samantha sa binata. Hinawakan naman ni Jared ang kamay ni Samantha at dinala iyon sa dibdib nito. Magpapakatino ako, Sam. Sisikapin ko ng maging matinong tao at itutuwid ko ng landas ko. Basta ba maging nobya na kita ngayon? Halos hindi naman makahinga si Samantha sa samot-saring emosyon na kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon. Nagpatuloy naman si Jared sa pagsasalita. Nasa boses nito ang pagsusumamo. Sam, subukan mo lang ako at ipapangako ko, hindi ka magsisisi. Mahal na mahal kita. Sa'yo ko lang to naramdaman kahit sa maikling panahon pa nating pagkakakilala sa isa't isa. Alam ko at kita ko na iba ka sa ibang babae. Kaya, pwede bang maging nobya kita, Sam? Napatulo naman kaagad ang mga luha ni Samantha sa mga narinig mula kay Jared. Sa totoo lang din naman kasi, pigil na pigil din niya ang malalim na nararamdaman niya para sa binata. Wala kasing kasiguraduhan na pareho sila ng nararamdaman at hindi pa niya na itutuwid ito. Pero ngayon, sigurado na siya. At nangako na si Jared sa kanya na magbabago na ito at mahal din daw siya ng binata. Sa totoo lang, gusto niya rin talaga itong maging nobyo at iniisip ng lihim kung anong pakiramdam na maging nobyo ang isang tulad ni Jared sa Maniego. Kaya na may masayang tumangutango si Samantha habang panay ang tulo ng kanyang mga luha at sa garalgal na boses ay sumagot. Oo, Jared. Payag na akong maging nobyo mo. Tila nagulat naman si Jared sa sagot ni Samantha. Pero saglit lang yon dahil mabilis na niyakap siya nito at binulungan siya. Salamat, Sam. Mula ngayon ay nobyo mo na ako. At nobya na din kita. Magkasintahan na tayo, Sam. At mahal na mahal kita. Pagkasabi ni Jared niyon, ay dahan-dahan sila nitong nagsalo sa isang masuyo at banayad na halik. At dahan-dahan na siyang kinarga nito patungo sa tent ni Jared. Patuloy pa rin sila sa malalim na paghahalikan. Halik na ng lumaon ay naging mapanukso na. Lumalim at naging mapusok. At sa kalaliman ng gabing yon, ay hindi lang mga labi nilang nagsalo at nag-aisa, kundi pati na rin ang nag-aalab na mga katawan nila. Lumipas ang mga araw, tila napapansin ni Samantha na lagi siyang nasusukat na hihilo tuwing umaga pagkagising niya. Masela na din ang kanyang pang-amoy, lalo na sa mga pabangot sa amoy ng mga ginigisang sangkap. Ilang araw na din si Samantha na hindi nakakapagturo sa paaralan. Kaya na may naisipan ni Samantha na magpa-check up at talagang hindi siya makapaniwala sa nalaman. Buntis siya. Nabuntis siya ni Jared. Kaya na may halo-halong nararamdaman ni Samantha sa nalaman. May kaba siya at excitement. Excited na siyang sabihin kay Jared na magkakaanak na sila. Kaya na may napagpasyahan niyang tawagan si Jared at makipag-usap rito tungkol doon. Sinabi niyang may napaka-importanting bagay siyang dapat sabihin dito. Pumayag naman ito, pero halata ni Samantha sa boses nito na tila wala itong ganang makipag-usap sa kanya. Ilang araw magmula nung naangkin siya nito ay biglang gano'n ang pakikitungo ni Jared sa kanya. Nang tinanong naman niya si Jared kung bakit bigla itong naging gano'n, ay nafo-frustrate lang daw ito sa pag-a-apply ng trabaho. Kaya pinalampas na lang ni Samantha iyon at hindi na nag-overthink. Naiintindihan niya kasi na gano'n talaga minsan pag naghahanap ng trabaho. Ma-pride din kasi si Jared. Ayaw din niyo na tulungan niya ito. Gusto daw nitong ito mismo ang maghahanap. Kaya hinayaan na lang niya ang kasintahan. Nang magkita na sila ng hapong iyon sa dalampasigan na tagpuan nila, ay may matamis na ngiti sa mga labing niyakap agad ni Samantha si Jared. Pero hindi ito gumanti ng yakap sa kanya. Kaya nagtatampo at nahihiyang kumalas na lang siya agad kay Jared at may tabingi ng ngiti sa mga labing tiningnan niya ito at kinausap. Jared, nakahanap ka na ba ng trabaho? Malumanay na tanong ni Samantha sa kasintahan. Ingat na ingat ito na hindi ma-misinterpret ang tanong niya rito. Nagsalubong naman agad ang mga kilay ni Jared. Sabay na mewang at tumingin sa malayo bago nagsalita. Wala pa. Walang kalambing-lambing sa boses na sagot ni Jared na halatang bad mood na naman.
Kinakabahang nagsalita naman si Samantha habang pinagsalikop ang mga kamay at ikiniskis ang palad sa isa't isa bago nagsalita. Kasi, Jared, tingin ko kailangan mo nang makahanap ng trabaho kung maaari. Kasi magkakaanak na tayo eh. Buntis ako. Napalunok na wika ni Samantha. Nakita naman niyang tila nagulat si Jared sa kanyang sinabi. Ngunit saglit lang yon. Dahil agad itong sumeryoso at tumitig sa mukha niya bago sumagot. Sa totoo lang, bala ko na talaga makipaghiwalay sa'yo kinabukasan eh. Nakarecord na kasi sa phone ko yung pagsabi mo na pumapayag ka na maging nobya ko. Pruweba ko na yon sa mga kabarkada ko na napasagot na kita. Kaso para hindi ka naman masyadong mabigla, naisip kong papalipasin ko na lang ang mga araw. At balak na talaga kitang hiwalayan ngayong araw. Kaso ito pang narinig ko mula sa'yo. Dapat kasi uminom ka kaagad ng pills eh. Ganyan kasi dapat ang gagawin ng isang babae pag hindi nakapag-condom ang kaniig niya. Lalo pat hindi ako sigurado kung may nakapasok ba o wala. Wala kasi talaga ako masyado sa katinuan ng gabing yun eh. Sukat sa sinabi ni Jared ay tila binuhusan ng pagkalamig-lamig na tubig ang buong katawan ni Samantha dahil sa narinig. Napanganga siya habang unti-unting humahapdi ang sulok ng kanyang mga mata. Nagbibiro ka ba, Jared? Humihikbing tanong ni Samantha rito. Hindi. Mabilis naman ang sagot ni Jared at pagkuway nagpatuloy. Napagtripan ka lang ng mga kabarkada ko. Pinagpustahan ka lang namin. Napaka-demure mo raw kasi mula nung bata ka pa. Asal madre. Kilos madre. Ni wala ka pa nga raw sinasagot sa mga manliligaw mo eh. 3 sa mga kabarkada ko binasted mo din. Kaya sabi ko sa kanila, ako na lang ang titesting dahil panigurado makukuha ko rin ang kiliti mo sa lalo't madaling panahon. Ayaw nilang maniwala kaya nagpustahan kami. Kalahating milyon at magiging nobya kita. Kaya salamat sa'yo. May tumataginting na kalahating milyon ako. Kahit di ako nagtatrabaho. Easy money. Pero hindi din yun ganun ka-easy kasi naghahanap ako ng tiyempo upang mapalapit sa'yo. Kaya ayon, sa halos gabi-gabing sinusundan kita ng palihim, pag uwi mo at minsay naglalakad sa daan, maisa't may nang-hold up sa'yo. Kahit mapanganib, sinunggaban ko na yun sa opportunity para masimulan ko na ang mission ko sa'yo. Ang gawin kitang nobya sa loob lamang ng 1 buwan. Kaya lang natukso lang din ako sa'yo eh. Nung gabing yun dahil tila hindi pa bumababa ang gamot na itinuro ko sa katawan ko nun eh. Kaya lumampas ako sa napagkasundoan. Kaya kung balak mong ipa-abort yung nasa sinapupunan mo pa lang, pagkatapos ng lahat ng narinig mo, ipa-abort mo na. Tutulungan pa kita. Kung gusto mo ring buhayin, sige, bibigyan na lang kita ng pera. O hati tayo sa kalahating milyon ko. Total kung hindi dahil sa'yo, hindi naman ako magkakapera ng ganito. Ako lang kasi ang walang racket sa aming magkakaibigan. At dahil sa'yo, kahit wala akong racket, nagkakapera ko. Kaya sabihin mo lang sa akin ngayon kung ano bang desisyon mo sa batang yan. Ipapa-abort mo ba? O ipagpapatuloy mo? Kasi bibigyan na kita mamaya ng 250,000 kung bubuhayin mo yan. Ano? Tila gustong sumabog ang puso at ulo ni Samantha sa lahat ng kanyang narinig mula kay Jared. Ano raw sabi nito? Nagda-drugs pala ito. At natukso lang ito sa kanya dahil sa drugs na itinurok nito sa sarili. Kaya inangkin siya nito. Hindi dahil mahal siyang talaga nito. Nais niyang manampal. Nais niyang magwala. Nais niyang sumbatan ito. Saktan ng mga masasakit na salita. Ngunit hindi niya magawa. Nangihina siya. Kaya hawak-hawak ang dibdib na napasandal siya sa malaking bato malapit sa kinatatayuan nila. At sa nanalabong paningin ay nagsalita siya. Jared, bakit mo ito nagawa sa akin? Bakit ganyan ka kalupit sa akin? Minahal lang naman kita. Ito namang konsekwensya ng pagpili ko sa'yo.
Imbis na makinig ako sa mga payo ng mga tao sa akin. Jared, minahal mo naman talaga ako, di ba? Nagbibiro ka lang naman, di ba? Dahil doon ay tila biglang nagalit na si Jared. Ano ka ba? Guru kang naturingan. Matalino ka. Pero hindi mo magets yung mga sinasabi ko? Alin ba doon ang hindi mo nagets? Yung di talaga kita mahal? Yung pinagpustahan ka lang namin ng mga kabarkada ko kasi na-challenge sila sa kademiran mo? Yung natukso lang ako sa'yo dahil sa nakaturok sa akin? O yung ipa-abort mo yung batang yan na nasa sinapupunan mo ngayon? Alin ba dyan? Kasi ipapaintindi ko sa'yo. Actually, wala naman kami kasunduan na kapag naging nobya na kita, makikipaghiwalay na ako sa'yo agad. Pero ayoko magtagal sa'yo Kasi hindi ka naman worth it mahalin at pagtuunan ng pansin. Kasi hindi ako mahilig magseryoso sa mga babaeng tanga at uuto-uto. Hindi na natapos sa pagsasalita si Jared dahil sinampal na siya ni Samantha dahil sa sobrang pagpapahiya at pangiinsulto nito sa kanya. Ngunit tila biglang natauhan na si Samantha sa ginawang pananampal kay Jared at agad niya rin itong niyakap ng mahigpit. Sabay hagulgol at halos maglumuhod na nagmakaawa rito. Jared, huwag mo kong iwan. Please. Kahit para sa bata lang na nasa sinapupunan ko. Ang bata na dugot laman mo rin. Ang bata na sa'yo rin galing. Please, Jared. Pinapatawad na kita. Kahit siya na lang ang mahalin mo. Luha ang pagmamakaawa ni Samantha. Pero iwinaksi lang ni Jared ang mga kamay niya at pabuntong hiningang sinabi. Hindi ko matatanggap ang batang yan. Hindi ako bagay maging ama niyan. At gaya nga ng sabi ko, kung gusto mong buhayin yan, bibigyan na lang kita ng kalahati sa perang makukuha ko. Mamaya, ipaparinig ko sa kanilang and record ko na sagot mo sa akin. Kaya I'm sure may pera na silang ibibigay sa akin mamaya. At pag ibinigay ko na sa'yo ang pera, tumahimik ka na, ha? Kasalanan mo rin kasi yan. Dahil hindi ka pumalag nung hinubaran na kita Yan tuloy. Sige, dyan ka na. Aalis na ako. Antayin mo na lang yung pera mamaya. At pagkasabi niyo ni Jared, ay tila walang nangyaring tinalikuran na siya nito. Na parang wala itong ginawang masama sa kanya. Na parang hindi ito nagbabadyang wasakin ang pangarap niya. Ang buhay niya. Na parang hindi siya nito pinaibig at binuntisan na ganun-ganun na lamang. Na parang hindi ito sariling ama ng batang dinadala niya. Kumawala ang isang mahinang pagikbi mula sa mga labi ni Samantha. Hindi niya akalain na ang taong pinakaunang minahal niya at binigyan niya ng lahat-lahat sa kanya ay siya palang sisira sa buhay niya. Ngunit kung inaakala nito na manghihingi siya ng pera rito, nagkakamali ito. Bubuhayin niya ang baby niya nang siya lang. Kakayanin niya iyon mag-isa. Kung hindi ito matatanggap ng ama nito, siya ay tanggap na tanggap niya ang batang nasa sinapupunan pa lang niya at bubuhayin niya ito ng tama sa abot ng kanyang makakaya. At naisip niya, ano bang nagawa niyang kasalanan at bakit nagawa siya ng mga itong pagtripan at pagpustahan? At anong nagawa niyang masama kay Jared para tratuhin siya ng ganun na lang ngayon? To think na ito nakauna sa kanya. Napahagulgol na lang ulit si Samantha sa kanyang mga palad. Kinagabihan ay kumunot ang noon ni Samantha nang may kumatok sa pintuan ng kanyang bahay. Sino yan? Sisingot-singot pang tanong ni Samantha habang mugtupang mata dahil sa kakaiyak. Pinahiran niya ang luha sa kanyang mga mata kapag kuwan. Ay, ito ang bahay ni Samantha de la Vega, hindi po ba? May pinapibigay pong amo ko sa'yo, ma'am. Kumunot naman ang noon ni Samantha sa sinabi ng tao sa labas. Kaya binuksan niya ng pinto at bahagyang nagtaka nang bigla siyang inabutan ng isang babae ng isang pating sobre. Takang-taka na tinanggap naman ni Samantha iyon at nagtanong. Ano po to? Kanino po galing? Sumagot naman agad ang babae. Hindi ko po alam pero sa amo ko po galing yan. Kay Sir Jared po. Sa sagot na iyon ng maid ay biglang tila humambalos muli ang luha sa mga mata ni Samantha. Lalo na't nung nakita niyang tseke ang laman niyon na may perma ni Jared. Sige, salamat. Tumango naman ang bahagyang babae
at akmang aalis na, ngunit tinawag ito ni Samantha. Teka lang po, tawag ni Samantha sa babae. Bakit po, ma'am? Magalang namang tanong ng babae. Nandun ng Sir Jared niyo sa bahay nila? Kinakabahang tanong ni Samantha, tinanggal ang garalgal sa kanyang boses. Tumango naman agad ang maid at sumagot. Opo, ma'am. Kung ganun, pwede mo ba akong samahan doon ngayon? Tanong ni Samantha rito. At nang pumayag ang maid, ay pinununan ni Samantha ng hangin ng kanyang dibdib at hinanda ng sarili sa pakikipag-usap niya kay Jared. Anong ginagawa mo dito? Impit na singhal ni Jared kay Samantha nang makita siyang bisita nito. Hindi ka dapat pumunta dito. Nandito sina Mommy at Daddy dahil kadarating lang nila from their business trip. Huwag kang manggulo dito, please. Umalis ka na. Mariing wika ni Jared kay Samantha. Nasasaktan si Samantha sa mga pinagsasabi ni Jared. Ngunit inginitin na lang niya iyon. Ngiting napakapait at puno ng sakit. Sumagot na si Samantha. Hindi ako nandito para manggulo. Kahit meron akong karapatang gawin yan dahil biniktima niyo ako magkakaibigan. Lalong-lalo ka na. Pero hindi ko yung gagawin. Gusto ko kayong edemanda, pero hindi ko gagawin. Dahil gaya nga ng sabi ko, mahal kita, Jared. At nandito lang ako para isaoli sa'yo tong pera. Hindi ko to kailangan. Kaya kong palakihin ng mag-isang anak ko. After all, isa naman to sa mga pangarap ko noon pa, ang magkaroon ng anak. Kaya nandito lang ako para isaoli sa'yo to. Wika ni Samantha at medyo napaatras ang katawan dahil bigla na lang siyang nakaramdam ng hilo. Bigla na lang ding nanlapo ang paningin ni Samantha kaya mabilis siyang napatutup sa noo niya at sinabing, Eto, kunin mo na. Ani at iniabot ang puting sobre dito habang tutup pa rin ang noo. Sam, okay ka lang? Narinig ni Samantha na tanong ni Jared sa kanya, ngunit bigla na lamang nanlabo ang paningin niya. Nahilo na siya. Hilong-hilo na siya. Sam? Ngunit hindi na nakuhang sagutin ni Samantha si Jared dahil bigla na lang siyang natumba at napapikit. Ngunit bago siya tuluyang mawala ng malay, ay naramdaman pa niyang natumba siya sa isang malalakas na bisig at nakarinig pa siya ng isang pambabaeng boses. Iho, anong nangyari? Tila nag-aalala ang tinig na iyon ng isang ginang. Ngunit iyon lang ang huling narinig na Samantha bago siya tuluyang nawala ng malay. Dahan-dahang napadilat ang mga mata ni Samantha nang makarinig siya ng mahinang boses ng mga taong nag-uusap hindi kalayuan sa kanya. At nang tuluyan na siyang napadilat at napatingin sa paligid, ay nanlalaki ang mga matang dagdi siyang napaupo sa kung sinong may-ari ng kamang yon na kanyang hinigaan kanina at ngayon ay inuupuan niya na. Sino po kayo? Nahihiya at nagtatakang tanong ni Samantha sa mga sopistikada at sopistikadong mga ginang at ginoo na kahit halatang may edad na ay magaganda at gwapo pa rin at tila may hawig kay. Napalunok sa kaba si Samantha nang may mapagtanto. Hawig ng mga ito si Jared at ang lalaking doktor na may hawak pang puting papel ay may hawig rin dito. Iha, kaming mga magulang ni Jared. At ang doktor naman na nag-check up sa'yo ay ang kuya niya. Paliwanag ng ginang na naging dahilan upang mamilog biglang mga mata ni Samantha. Dahil una, naisip niyang iyon palang mga mukha ng pamilya ni Jared. Hindi pa kasi nakikita ni Samantha ang mukha ng mga ito ni minsan. Dahil magkalayo ang barangay nila sa barangay ng mga ito. Kahit pareho sila ng lugar. At kaya lang naman kilala niya si Jared ay matunog at kilalang pamilya sa Maniego sa lugar nila. At si Jared ay tumatambay lang sa barangay nila dahil halos lahat ng kabarkada nito ay doon sa barangay nila nakatira. At pangalawa sa ikinapamilog ng mga mata ni Samantha ay ang malamang chinek up siya at hindi lang yon, sa mismong kapatid pa ni Jared na isang doktor. Nagsimula nang umakyat ang kaba sa puso ni Samantha ng mga sandaling yon. Noon naman biglang bumukas ang pinto ng malaking kwartong iyon at ang tila nakatiimbagang nagwapong mukha ni Jared ang kanyang nasilayan. Tila galit na galit ito sa kanya at hindi niya alam kung bakit. Oh, mabutit nandito ka na, iho. Kakagising lang din ng nobya mo.
Napakurap-kurap na napatingin si Samantha dahil sa narinig. Nobya daw? Sabi ko na sa inyo, hindi ko siya nobya. Mariing wika ni Jared na ikinalunok ni Samantha at ikinahapdi ng kanyang mga mata. Pero hindi siya iiyak. Ayaw ni Jared ang gulo o ano. Kaya makikianod na lang rin si Samantha. Lumunok muna si Samantha bago sumagot. Totoo po, hindi po niya ako nobya. Huwag na kayong magkaila. Nakangiting sabat ng doktor na kapatid ni Jared. Dahil magmula nung madalas nang gamitin ni Jared ang motorsiklo ko, ay pinasubaybayan ko ng mga kilos niya sa private detective ko. At doon ko nalaman na may inihahatid at isinusundo pala siyang babae. At ikaw yon. Dagling na mula mga pisngi ni Samantha dahil saka pa lang niya napagtanto. Ang private detective pala sigurong sinasabi nito ang tila nararamdaman niyang sumusunod at nakamasid sa kanila ni Jared. Natahimik na si Samantha. Ngunit si Jared ay umapila pa rin. At paano mo naman nasisigurong nobya ko nga siya? Tiimbagang na tanong ni Jared sa doktor na kapatid nito. Sumagot naman agad ang kapatid ni Jared. Dahil dito. Wika nito. Inilapag ang isang larawan sa kama na kung saan silang dalawa ni Jared ay naghahalikan noong gabing inangkin siya nito. Kaya mas lalong namalang pisngi ni Samantha. Naiilang kasi siya at nahihiya. Ngunit si Jared ay umirap lang sa larawan at sa kuya nito. Siguro dahil iniisip nitong wala itong lusot. Hindi ko alam kung bakit ikinakaila pa ninyong bagay na yan. Ngunit ito lang masasabi ko. Kaya wag na wag niyong subukang magkaila pa ulit. Mabuti pa ay subukan niyo na lang magplano kung anong susunod ninyong gagawin. Ngayong magkakaanak na kayo. Wika pa ulit ng kapatid ni Jared. Oh, ano pa nga bang susunod na gagawin? Eh di magpakasal. Kaya humanda na kayong dalawa. Dahil magpapakasal na kayo bukas na bukas din sa huwes. Wika pa ng ama ni Jared na ikinagulat ni Samantha at mas ikinatiim naman ang mga bagang ni Jared habang nakatingin ng pailalim kay Samantha. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Wika ng huwes na nagkasal kina Jared at Samantha. Hindi naman na umasa si Samantha na gagawin nga iyon ni Jared sa kanya. Nahahalikan nga siya ni Jared. Ngunit nanlaki na lang bigla ang mga mata niya nang bigla siya nitong hinapit sa katawan nito at hinalikan siya sa mga labi. Pagkuway tinaasan siya ni Jared ng isang kilay nito matapos ang halik na pinagsaluhan nila. At nang makita siya nitong nakatulala lang sa gwapong mukha nito. Pagkuway seryosong humarap na ito sa mga tao kaya nahihiyang humarap na din si Samantha sa mga tao at tipid ng umiti roon. Kung iniisip mo na totoo yung halik na pinagsaluhan natin kanina sa kasal natin, nagkakamali ka. Huwag kang assuming. Palabas lang yon upang hindi ka mapahiya sa mga tao. Nakairap na pang-iinsulto ni Jared kay Samantha ng gabing yon matapos ang kanilang kasal. Nasa loob na sila ng kwarto ni Jared noon. Nakaupo siya sa kama habang ito naman ay nakaupo sa single couch ng kwarto nito paharap sa kanya. Nakadikwatro pa si Jared at matalim na matalim ang tingin sa kanya. Hindi na lang umimik pa si Samantha sa sinabi ni Jared upang hindi na humaba pang usapan at mariin na lang niyang hinawakan ang suot niyang pajama. Ngunit nagsalita pa ulit si Jared. But I must admit, ang galing mo artista. Umabot pa tayo sa kasal dahil sa kagagawan mo kahapon. Todo kansyaw tuloy ang natanggap ko sa mga kaibigan ko nang malaman nilang ikinasal na tayo. Langya, napasubo tuloy ako. Ako tuloy ang naging dihado sa postahan namin. Sana talaga hindi na ako nagpakitang gila sa kanila. Natali tuloy ako nang wala sa oras. Pinigilan na lang ni Samantha ang pagluha. Pero ang totoo ay gusto ng umagos ng binipigilan niyang luha sa kanyang mga mata. Kasalanan ko bang naniwala ako agad na totoo ang pag-ibig mo? At kasalanan ko bang ibinigay ko ang katawan ko sa'yo kasi may malaking tiwala ako sa'yo? Punong-puno ng hinanakit ang boses ni Samantha nang itanong niya iyon. Para namang natigilan si Jared sa mga tanong na iyon ni Samantha. Ilang segundo muna itong napatitig sa mga mata ni Samantha. Pagkuway nag-iwas ng tingin at sumagot. Oo, kasalanan mo.
Kasi tanga ka. Kaya kung ako sa'yo, hindi na ako magtatagal dito. Kasi walang asawang nakakatagal sa pakikisama sa isang halimaw na asawa. Walang asawang nakakatagal sa isang asawang walang direksyon ng buhay. Walang asawang nakakatagal sa isang asawang puro tambay lang ang alam. Walang asawang nakakatagal sa isang asawang batugan. At walang asawang nakakatagal sa isang asawang adik na hindi alam kung paano buhayin ng anak at ang tanging alam lang ay gumawa. Kaya huwag ka na sa akin. Ipa-abort mo na lang kasi yan at umalis ka na dito. Tama na, Jared. Ang sakit-sakit na. Pakiusap ni Samantha kay Jared. Kung sobrang sakit na pala, ba't ayaw mo pang umalis? Look, uulitin ko. Pinagpustahan ka lang namin. Na-challenge lang ako. Kaya ibig sabihin nun, hindi talaga ako seryoso sa'yo. At kailanman hindi magiging seryoso sa'yo. At saka isipin mo nga, guru ka. Tambay lang ako. Ako na mismo nagsasabi hindi tayo bagay. Wala kang kinabukasan sa akin. Kaya mabuti pa, habang maaga pa, lumayas ka na dito. Putek na yan. Mainit na mainit ang ulong wika ni Jared kay Samantha at padabog na naglakad patungo sa pintuan ng kwarto nito bago pabalibag na isinara ang pintuan. Napaigtad na lang si Samantha sa labis na gulat at takot. Pagkuway na pahagulgol na siya sa kanyang mga palad pagkatapos. Ngunit ilang sandali pa ay napahinto siya sa pag-iyak nang biglang may kumatok. Iha? Wika ng isang boses mula sa labas ng pinto ng kwarto. Boses iyon ng ina ni Jared. Mabilis tuloy niyang napahira ng mga luha niya at sisinghot-singhot na pinakalma ang sarili. Po, sagot naman ni Samantha sa biyanan. Maaari ba akong pumasok, anak? Tanong pa ng ginang. Si Samantha na may biglang nahiya sa pagtawag nito sa kanya ng anak. At naisip niya, buti pa ang biyanan. Tinuring na siya agad na parte ng pamilya. Pero ang anak nito, tinuring siyang malaking kalbaryo ng buhay nito. Bakit ba kasi pinagtagpo sila ng tadhana? Tumikim na lang si Samantha at sumagot. Opo. Pumasok na ang ginang ng marahan at dahan-dahang lumapit sa kanya. Iha, narinig ko lahat ng pinag-uusapan ninyo ni Jared, anak. Malumanay na wika ng ginang at marahang umupo sa tabi ni Samantha. Pagkuway masuyo ding hinawakan nito ang kanyang kamay at pinisiliyo ng marahan na para bang ina-assure siya na magiging okay din ang lahat. Napatungo tuloy si Samantha upang maitago ang luhang sumungaw na lamang sa kanyang mga mata at humikbi ito bago nagsalita. Pasensya na po kung nalaman niyo po ang totoo. At pasensya na din po kung narinig niyo po kami nagtatalo po. Hihikbi-hikbing paghingi ni Samantha ng dispensa sa butihing biyanan. Mabilis naman siyang niyakap ng biyanan ng mahigpit at marahang hinagod ang likuran niya upang pakalmahin siya bago nagsalita. Shh, Samantha, iha. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Kung tutuusin, ako nga ang dapat sa iyo dahil sa masamang pagtrato sa iyo ng anak ko. At kung ano man ang naging dahilan ng pagkakakilala niyo sa isa't isa, kalimutan niyo na yon. Lalo ka na, iha. Kapag inungkat ulit ni Jared na nagkakilala lang kayo dahil sa isang pustahan at pagsabihin niya ulit na dahil doon ay wala kayong pag-asang dalawa, huwag kang maniniwala sa kanya. Dahil anak ang lahat ng pangyayari sa buhay ng isang tao, may rason ng Diyos doon. Kaya may rason ng Diyos kung bakit naisipan nilang pagpustahan ka. May rason ng Diyos kung bakit nagpresenta si Jared na siya naman ang sumubok sa'yo. May rason ng Diyos kung bakit nagkakilala kayo. At higit sa lahat, may rason ng Diyos kung bakit nabuntis ka. At ang rason na yon ay upang mapabuti siya. Matino kang babae. Ang anak ko na may walang kadire-direksyon ng buhay. Puro tambay at pagbabarkada lang ang alam. Puro pambababae lang ang alam. At takot sa commitment. At ang mas pinakamalala sa lahat, iha, ay ang pagbibisyo niya.
Matagal na naming alam ng ama niya na nagbibisyo na si Jared. Magmula nung iniwan siya ng babaeng siyang pinakamamahal niya noon at sumama sa ibang lalaki 3 taon na nakalilipas. Kaya mula noon, wala nang direksyon ang buhay niya. Ang plano niyang magtrabaho agad pagka-graduate niya ng engineering, hindi na nangyari dahil nga nalaman niya na sumama na sa ibang lalaki ang babaeng yon. At ang lahat ng pagsisikap niyang makapagtapos ng pag-aaral para sa kinabukasan niya at sa kinabukasan nilang dalawa, nawalan din ng saysay dahil doon. Simula nun, natuto na siyang magbisyo upang siguro'y makalimutan ang babae. Nagkaroon na rin siya ng mga kaibigang bad influence sa kanya, kaya mas naging pariwara ng buhay niya. Hindi na rin siya naghahanap ng trabaho. Tambay na lang siya ng tambay at nagbibisyo pa ng bawal na gamot. Gusto namin siyang iparehab ng ama niya, kaya lang ayaw niya naman. Nagwawala siya. Kaya hindi na namin sinubok pang muli dahil natatakot kami na baka kung saan pa humantong yon. Hindi rin naman namin siya kayang isuko sa pulisya dahil naaawa kami para sa anak namin. Iha, baka kung ano pang mangyari doon kaya labis-labis ko na lang ipinapanalangin sa Diyos na sana'y magkaroon na ng liwanag ang paligid niya at sana'y bumalik na siya sa dating si Jared na malambing sa amin na pamilya. Ang dating Jared na hindi magaspang ang pag-uugali. Yung tunay niyang kabaitan talaga, hindi yung pakitang tao lang, Iha. Lubos ko ring ipinagdarasal sa Panginoong Diyos na lagi na sana'y makatagpo siya ulit ng babaeng karapat-dapat niyang mahalin at pagtuunan ng pansin. Na sana'y makahanap na siya ng babaeng magpapatinu sa kanya, hindi magpapasira ng ulo ulit ng anak ko. Matagal na panahon ko ding ipinagdasal yan, anak. Kaya na-excite kaming lahat nung mapansin naming bigla niyang ginagamit ang motorsiklo ng isang kuya niya. Halos araw-araw. Naku-curious tuloy kaming lahat kung bakit. Kaya pinasubaybayan siya ng kuya niya sa isang private detective. At doon nga namin nalaman na may hinahatid at sinusundo na pala siyang babae. Isang napakaganda at ubod ng hinhin na babae. At ang babaeng yun ay walang iba kundi ikaw, Iha. At sa maniwala ka't sa hindi, ikaw na ang ibinigay ng Panginoon sa amin na magbigay liwanag sa maling tinatahak na ngayong landas ng aming anak. Alam ko at nararamdaman ko, ikaw na ang babaeng ipinagdasal namin lagi sa Diyos. Ikaw na ang huling babaeng magpapatinu sa anak ko. Kaya, Iha, tanging pakiusap ko lang sa'yo. Sana'y hindi mo agad sukuan agad ang aking anak. Sana'y bigyan mo pa siya ng pagkakataong magbago. Sana'y bigyan mo siya ng pagkakataong bumalik ulit sa dating Jared. Yan lang ang hiling ko sa'yo, Iha. Na sana'y wag mo muna siyang iwan sa ngayon. Kahit konting panahon lang, Iha. Nakikiusap ako sa'yo bilang ina. Nagagawin ang lahat para sa ikabubuti ng kanyang pinakamamahal na anak. Umiiyak na pakiusap ng ginang kay Samantha. Kaya umiiyak rin tumangutango si Samantha ng marahan at niyakap na din ng ginang ng sobrang higpit. At sa isip ni Samantha, oo naman. At lalaban niya ang anumang pagsubok na yun sa kanila ni Jared. Mag-asawa na sila. Susubukin niyang kayanin ang lahat. Lalong-lalo na ang masamang pagtrato sa kanya ng asawang si Jared. Dahil baka nga tama ang ginang. May rason ang postahan ng mga magkakaibigan upang magkakilala sila ng lubusan ni Jared at kakayanin lahat ng maling pagtrato at masamang pag-uugali ni Jared hanggang nariyan ang anak niya sa sinapupunan niya at patuloy lang na gumagabay sa kanya. Lumipas ang mga araw at linggo at buwan. Walang pagbabago. Ganon pa rin si Jared sa kanya. Iniinsulto siya, sinisigawan kahit konting mali niya lang. At sa lahat ng yon, umiiyak lang siya ng umiiyak. Uy, ikaw, Teach, ha? Sabi mo walang ligawan na nangyayari sa inyo ng tambay na yon. Pero it turns out, kasal na kayong dalawa. Usap-usapan na kayang kasal yung dalawa ng lalaking yon. Alam mo namang sikat yun sa lugar natin eh. At isa pa, usap-usapan na buntis ka daw. Diyos ko, day. Wala ngang ligawang nangyayari pero nabuntis na. Ano yung Teach? Wala nang ligaw-ligaw, buntisan na agad. Tawa-tawang pangungutya ng co-teacher ni Samantha na si Fe. Oo nga,
At ano yung usap-usapan din na pinagpupustahan ka lang daw kaya dumidikit sa'yo ang Jared na yun noon? Totoo ba yun, Teach? Nako, kung totoo yan, nakakasira yan ang reputasyon mo bilang guro, Teach. Madadamay din ang school niyan pag nagkataon. Sigunda naman ng isang co-teacher ni Samantha. At sa lahat ng iyon ay wala siyang sinagot sa mga ito. Nanatili lang natahimik si Samantha dahil baka makadagdag ng stress niya kahit gustong-gusto na talaga niyang bumunghalit ng iyak sa mga oras na yon. Pero hindi niya gagawin. Ayaw niya nang ma-stress palalo. Stress na nga siya kay Jared na gabi-gabi na lang umuuwing lasing at lagi pang nakabulyaw sa kanya. Dadagdagan pa ba niya ng stress niyang yon? Sabi pa naman ng doktor na kuya ni Jared na maselan daw ang pagbubuntis niyang yon. Kaya wag na raw siyang magpaka-stress pa. Pero paano naman niya gagawin yon kung sa araw-araw na gawa ng Diyos ay pinapaiyak at pinapasama ni Jared ang loob niya? Bumuntong hininga na lamang si Samantha. Sam, pag-isipan mo mabuti ang offer ko. This is a big opportunity na hindi mo dapat palampasin. I'm sure maiintindihan naman siguro yan ang asawa mo dyan. Isang araw ay wika ng kaibigan ni Samantha na si Ara na private tutor sa London. Magre-resign na daw kasi ito kaya gusto raw nito na siyang hahalili rito. Kaibigan ni Samantha si Ara nung nasa Maynila pa siya nag-aaral. Kasama niya din itong nag-working student. Tapos pagka-graduate nila ay agad itong kinuha ng tiyahin nito sa London na nakatira doon kaya iyon ang huling communication nila ni Ara. Ngunit ngayon na bigla na lang siyang nagulat at nasiyahan ng bigla itong nakipag-video call sa kanya. Tipid na ngumiti si Samantha at malumanay na sinagot ito sa kabilang linya. Pasensya ka na talaga, Ara, ha. Hindi ko kasi pwedeng maiwan ang asawa ko dito eh. Hindi na sinabi ni Samantha na 2 buwan ang buntis siya. Baka kasi hahaba pa ang litanya nito. Sumagot naman kaagad si Ara. Ay nako, yung asawa mo Samantha ha. Hindi mo siya maiwan-iwan? Ano ka? Babysitter niya. Ano siya, baby? Para hindi mo maiwan-iwan? Kung talagang mahal ka niya, susuportahan ka niya. Total hindi lang naman to para sa'yo. Para din to sa kanya. Kaya pag-isipan mo mabuti. Malaking sweldo dito sa London basta private tutor ka. Kaya wag mo na tong palalampasin pa. Pag-isipan mo tong mabuti, okay? Malaking tulong din ang malaking sweldo dito para sa inyong mag-asawa. Basta ito lang masasabi ko, ha? Kung talagang mahal ka niya, susuportahan ka niya. Magandang opportunity naman ang naghihintay sa'yo dito eh. Napangiti na lang ng mapait si Samantha at napaisip. Hindi siya mahal ni Jared. Siya lang ang nagmamahal dito. Pero umaasa pa rin ang puso ni Samantha na darating ang panahon na mamahalin din siya ni Jared. Mamahalin din siya ng asawa niya. Muling nagsalita si Ara. At saka, uy Sam, kanina ko pa napapansin, inaalagaan ka ba dyan ng maayos ang asawa mo? Kasi tingnan mo, namumutla ka at ang payat-payat mo pa. Malayong malayo sa Samantha na nakilala ko noon. Komento ni Ara na nakapagpatahimik kay Samantha agad. Pagkaway pigil na pigil ang mga luhang nagsalita siya. Ay nako, oo naman Ara. Mahal na mahal ako ng asawa ko dito. Inaalagaan niya ako at laging pinapakain sa tamang oras. Ano lang to, stress lang kasi medyo stress lang sa pagtuturo. Nako, matitigas kasi ang ulo ng mga estudyante ko. Ay teka lang Ara, nandito ng asawa ko galing sa trabaho. Ipaghahanda ko na muna ng makakain. Wika ni Samantha. At nang sinabi nitong bye, ay siya na agad ang tumapos sa video call nila ng kaibigan. Pagkaway na pabuntong hininga si Samantha. Hindi naman kasi totoong stress siya sa mga elementary students niya kasi nag-resign naman na siya ng maayos sa paaralang iyon. Dahil hindi niya na kayang mapanghusgang bibig at tingin ng ibang mga co-teachers niya doon. Mabigat man sa dibdib ni Samantha, ay kailangan niyang gawin iyon alang-alang sa anak niya na 2 buwan pa lang sa sinapupunan niya. Gustong-gusto niyang mailuwal ito ng tama at maayos. Excited na siyang makita ang baby nila ni Jared. Sobrang excited na siya. Kung kaya't hindi na lang niya masyadong pinapansin ang mga magagaspang na pakikitungo ni Jared sa kanya. Halos araw-araw at halos gabi-gabi.
para sa baby nila. Siya nang iiwas dahil baka kung ano pang nangyari sa baby niya. Ikamamatay niya siguro kapag kaganon. Dahil pangarap niya talagang magkaroon ng anak. Kaya gagawin lahat ni Samantha upang mailuwal niya ang baby nila ni Jared ng maayos. Pangarap niya ring magkaroon ng masayang pamilya na matatawag niyang kanya. Kaya hanggang kaya pa niya ay lihim niyang iniintindi at papatinuin si Jared na sana'y hindi na lang niya ginawa. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay dumating ng isang pangyayaring siyang mawasak sa pangarap ni Samantha para sa pamilyang gusto niyang isalba. Jared? Pupungas-pungas na tawag ni Samantha sa asawa ng mga oras na yon. Pagtingin niya sa wall clock ay 2:00 na pala ng madaling araw. Kaya nagtaka siya dahil wala sa mahabang couch natutulog ang asawa niya ng mga oras yon. Doon kasi ito natutulog, ayaw tumabi sa kanya. Jared? Muling tawag ni Samantha sa asawa, ngunit walang sumasagot. Pagtingin niya sa CR ay bukas ang ilaw na yon. Kaya nung maisip niyang nandoon si Jared ay marahang tinungo ni Samantha ang CR at binuksan niyon para lang manlaki ang mata sa nakita. Si Jared, nakaupo sa sahig ng CR, nakaharap sa nakasaradong inidoro at humihit-hit ng shaburoon. Pagkuway na paatras agad si Samantha sa takot nang maharas siyang tiningnan ni Jared habang pulang-pula na ang mga mata nito. Bakit ka pumasok dito, ha? Lumabas ka! Labas! Galit na bulyaw ni Jared kay Samantha. Sabay tayo na ikinatulala niyang talaga sa labis na takot na nadarama ng mga sandaling yon. Nanginginig na din ang mga tuhod niya. Baka kasi kung ano pang magawa sa kanya ng asawa. Sigurado pa naman siyang sarado pa sa droga ang pag-iisip ni Jared sa mga oras na yon. Jared, itigil mo na yan. Parang awa mo na. Umiiyak na pakiusap ni Samantha sa asawa. Ngunit tila mas lalo lang nagalit si Jared at binulyawan ulit siya. Pag sinabi kong labas, labas! Galit na bulyaw nito at marahas na hinawakan siya sa braso bago siya kinaladkad palabas ng CR nito. Aray, Jared, nasasaktan ako! Nasasaktang daing ni Samantha habang sapo-sapo ang sinapupunan dahil tila biglang sumakit iyon. Ngunit tila walang narinig si Jared at kinaladkad lang siya patungo sa pinto ng kwarto nito. Jared, tama na! Pakiusap pa ni Samantha kahit sobrang sakit na talaga ng puson at balakang niya. Namilipit na din siya sa sakit. Tumahimik ka! Ikaw na babae ka. Hindi ka lang basta tanga at desperada. Pakialamera ka pa. Rinding-rindi na ako sa'yo. Lumayas ka dito! Pagkasabi niyo ni Jared ay marahas na binuksan ito ang pinto at buong puwersang binalibag siya palabas. Dahilan upang mapasubsob ng malakas ang kanyang tiyan sa entrada ng pasamano ng hagdanan. At doon, mas lalong namilipit sa sakit si Samantha. Nasasaktang daing niya habang unti-unting dumadaos-dos pababa ang kanyang katawan sa malamig na sahig at nakaramdam ng tila mainit na likido na marahang dumaloy pababa sa kanyang mga hita at binte. Sam? Mahinang usal naman ni Jared na tila noon lang natauhan sa nagawa. Kaya sa nalalabong paningin, habang namimilipit pa rin sa sakit at pinagpapawisan na ng malapot, ay pilit inaaninag ni Samantha ang tila nahihintakutan at nababahalang mukha ni Jared habang napapalunok at namumutlang na patingin sa bandang hita niya. Dahan-dahan namang tiningnan iyon ni Sam para lang mapasinghap at manghina lalo sa nakita. Dinudugo siya. Jared! Dugo! Tulong, Jared! Ang baby ko, Jared! Namumuta at humahagulgol sa takot na wika ni Samantha kay Jared. Ngunit tila walang narinig si Jared at para bang nablangko ang isip nito habang nakatingin sa duguan niyang mga hita. Jared! Samantha, ano nangyayari? Saka palang humahangos na bumaba mula sa mahabang hagdan ang mga magulang ni Jared at mga kapatid nito at mabilis na natatarantang nagsigawan habang papalapit sa kanya. Jared, ano pang tinatayo mo dyan? Tulungan mo na si Samantha. Singhal ng ina nito habang lakad takbo patungo sa kanya. Saka palang tila tuluyang natauhan si Jared
at tila nanginginig ang mga tuhod na humakbang palapit sa kinasasalampakan at humihikbing kinarga siya. Sam, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Sam. Humihikbing wika ni Jared sa kanya habang kinakarga siya at lakad takbong lumabas ng mansyon. At sa nanlalabong paningin ay natigilan naman si Samantha. Humihikbi si Jared. Umiiyak ito at nangihingi ito ng tawad sa kanya. Pero sa ngayon wala na siyang pakialam sa reaksyon ni Jared dahil may mas makialam siya sa kaligtasan ng anak niya. Kinakabahan siya at taimtim na nagdasal na sana'y walang nangyaring masama sa anak niya. Dahil kung meron man, hindi niya mapapatawad si Jared. Hindi niya mapapatawad ito. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Samantha nang magising siya sa mga impit na iyakan at hagulgulan sa paligid niya. Pagtingin niya ay nakita niyang nagyakapan ng mga magulang ni Jared habang impit na humahagulgol ang ginang at pilit naman itong pinapakalma ng asawa nito na may namumuong luha rin sa mga mata. Hinanap ng mga mata niya si Jared hanggang sa nakita niya ito na nakaupo lang sa sulok at nakasalampak sa sahig habang panay ang agos ng mga luha nito. May gumuhit agad na kaba sa dibdib ni Samantha ng mga sandaling yon. Ngunit pilit din niya munang pinaalis iyon sa loob ng kanyang dibdib at nagsalita sa mahinang boses. Ma, tawag ni Samantha sa kanyang biyanan. Sinadya niyang hindi si Jared ang tawagin. Galit siya rito. Galit na galit siya rito. Bigla namang napatingin sa kanyang tatlo at agad namang lumapit sa kanyang biyanang babae at umiiyak na umupo sa gilid ng kanyang hospital bed bago hinawakan agad ang kanyang mga kamay at nilapit iyon sa pisngi nito. Samantha. Makahulog ang pagtawag ng kanyang biyanan sa kanya pero hindi niya pinansin ang pagtawag nitong iyon na halata niyang may ibig sabihin. Ma, ang baby ko. Kamusta po ang baby ko, ma? Mabilis ang pintig ng pusong tanong ni Samantha habang may pilit na ngiti sa mga labi niya. Ngunit hindi sumagot ang ginang. Panay lang ang paghugulgol nito. Kaya tumingin si Samantha sa biyanan niyang lalaki at itong tinanong. Pa, ang baby ko po, kamusta? At imbis na sumagot, ay marahan lang itong tumingin sa direksyon ni Jared habang tahimik na umiiyak. Kaya dahan-dahan na ding ibinaling ni Samantha ang kanyang paningin sa asawa na nooy mugto na sa luha ang mga mata at humihikbing tumititig sa buong mukha niya. Pagkaway dahan-dahan ang tumayo si Jared at tila nanginginig ang mga tuhod na marahan siyang nilapitan. Jared, ang baby ko. Kamusta siya? Walang kangiting-ngiting tanong ni Samantha sa asawa at mariin na mariin ang bawat bigkas niya ng mga salita. Hindi rin siya nakatingin kay Jared nang itinanong niya iyon. Lumabas naman ang mga magulang nito upang siguro makapag-usap sila. Kaya sila na lang dalawang naroon sa kwartong yon. Hindi mo ba narinig ang tanong ko? Untag ni Samantha kay Jared. Sa pagkagulat ni Samantha ay bigla na lang siyang niyakap nito. Sabay paghagulgol na nagsalita. Sam, wala na siya. Wala nang baby natin. Parang namanhid na lang bigla ang buong katawan ni Samantha sa narinig. Pagkaway mabilis na nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata na kanina pa niya pinipigilan. Ang baby ko. Halos pabulong na lang nasambit ni Samantha habang nakatulala na nakatingin sa unahan. Patawarin mo ako, Sam. Patawarin mo kami. Hindi siya naagapan ni Kuya kanina dahil wala si Kuya sa bahay. Nandito siya sa ospital. At pagdating natin dito habang nawalan ka ng malay, wala na raw heartbeat si baby. Wala na raw siya, Sam. Pagkahagulgol na paliwanag ni Jared kay Samantha. Ngunit ang puso ni Samantha ay tila na manhid na at parang naninikip ang dibdib na pilit niyang tinutulak ang katawan ni Jared mula sa kanya. Pagkaway sabi, lumayo ka sa akin. Ngunit hindi ito nakinig at panay lang sa hagulgol. Wag Sam, dito lang ako.
Sasamahan kita. Patawarin mo na ako. Ngunit tinulak niya ulit ito. At this time, medyo may pwersa na. Lumayo ka, sabi. Sam, lumayo ka, sabi. Ngunit ano man ang sabihin nito, ay naputol lang bigla niya itong singhalan. Kaya umiiyak na marahan na si Jared na kumalas mula sa mga yakap nito sa kanya. At nang isang di pa na lang ang layo nila ni Jared sa isa't isa, ay binitawan niya ang mga salitang noon pa niya gustong sabihin kay Jared. Pero pinigilan lang niya. Ngunit ngayon, handang-handa na siyang bigkasin yon. Tiningnan siya ni Jared na matiim sa mga mata sabay sabing, "Isa kang malaking punyeta. Isa kang duwag. Wala kang puso. Hindi ka tao, Jared. Hindi ka rin hayop. Mas masahol ka pa. Ito na ang resulta ng mga kawalang hiyaan mo. Ngayon, iiyak-iyak ka? Dahil wala na siya? Ano yan? Nakokonsensya ka? Kainin mo yung konsensya mo at nang mabusog ka sa lahat ng kagaguhang ginawa mo. Pinagpustahan niyo ako? Okay lang. Pinatawad ko na kayo agad. Iniinsulto mo ako? Tinatawag ng kung ano-ano? Okay lang ulit. Pinatawad ulit kita. Dahil alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Sinabi sa akin ni Mama. Kaya pilit kong nanatili sa tabi mo. Kahit inapak-apakan mo na dinudura-duraan mo ng pagkatao ko. Tao pa rin kasi tingin ko sa'yo. Nirirespeto pa rin kita. Na sana hindi ko nalang pala ginawa. Dahil ang anak ko palang kapalit ng pagmamahal, pagpapatawad, at pagsasakripisyo ko sa'yo. Napakawalang hiya mo. Winasak mo na ang buhay. Winasak mo ngayon sa akin. At ngayon pati yung sanggol na nasa sinapupunan ko pa, winasak mo na rin. Wala kang puso. Sarili mong anak pinatay mo. Sarili mong dugo at laman, inagawan mo ng buhay. Wala kang puso, Jared. Wala. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo! Humahagolgol na si Samantha ng mga sandaling yon habang pinagbubuyo na ang dibdib nito. Sam, patawarin mo ako, please. Umiiyak na wika ni Jared at lumuhod sa harapan ni Samantha. Ngunit mapait ang ngiting tiningnan lang niya si Jared at mariing nagsalita. Huwag ka sa harapan ko lumuhod, kundi doon sa altar ng Panginoon. Sa kanya kahigit na may kasalanan. Dahil kung sa akin ka manghingi ng tawad, hindi ko maibibigay yan. Maraming kasalanan mo nang pinalampas ko. Pero hindi na, Jared. Hindi ang kasalanan to. Hindi kita mapapatawad. Dahil habang buhay kong dadalhin ko to sa'yo. Mas lalong napahagulgol si Jared sa mga sinabing iyon ni Samantha. At Jared, may sasabihin na pala muna ako bago kita paalisin sa kwartong to. Mariing wika ni Samantha. Hilam pa rin sa mga luha ang mga matang napatingin si Jared sa kanya. Kaya may ngiti sa mga mapait na ngiti sa mga labing nagsalita siya. Jared, makikipaghiwalay na ako sa'yo. Napasinghap naman si Jared sa narinig at tila nahihintakutang akmang hahawakan si Samantha sa kamay at nakiusap. Huwag, Sam. Hindi ko kaya. Hindi ko pala kaya. Hindi ako papayag. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Kung hindi mo pala kaya, ngayon na may napagtanto ko na kaya ko pala. At kung hindi ka makikipaghiwalay sa akin, wala na ako magagawa doon. Basta para sa akin, Jared, hiwalay na tayo. Mariing wika ni Samantha na ikanatulo ulit ang mga luha ni Jared. Sam, tawag pa ni Jared kay Samantha. Ngunit sarado na ang buong puso at isipan niya. Nakapagpasya na din siya. Tatanggapin niya ng offer ni Ara sa London at aalis na siya sa Pilipinas upang magbagong buhay ng mag-isa. Umalis ka.
At ito lang ang huling pakiusap ko sa'yo. Huwag mo na akong bibisitahin dito. At huwag ka na munang umuwi ng bahay bukas. Dahil pag gagawin mo yan, mas kamumuhian kitang lalo. Maring wika ni Samantha kay Jared. Yun lang, makakaalis ka na. At kung may kaunti ka pang respeto sa akin, gawin mo ng sinabi ko. Iyon lang ang sinabi ni Samantha at walang nagawa si Jared kundi umalis na lang habang may luha pa rin sa mga mata nito. At pagkasarado nito ng pinto, ay saka palang pinakawalan ni Samantha ang isang impit na hagulgol dahil sa sobrang sakit na kanyang nadarama. Pagpasok ng mga magulang ni Jared, ay nakipag-usap siya rito ng masinsinan habang pareho silang luha ang tatlo at sinabi na ang kanyang pasya. At kinabukasan nga ay pumunta na siya sa bahay ng mga Samaniego at dali-daling nag-impake na ng mga gamit pagkatapos niyang tawagan si Ara at pagkatapos niyang magpabook ng flight patungong London. Sinunod naman ni Jared ang kanyang pakiusap. Wala nga ito roon sa bahay. Mapait na napangiti si Samantha. Magpapaalam na siya sa bahay na yon. Pagkaway magkatapos ang huling sulyap niya sa kwarto nilang yon, ay may luha sa mga matang lumisan na sa Samantha sa bahay na yon. Napahinga ng maluwag si Samantha nang ibalita ni Renee sa kanya kinabukasan na okay na ang ina nito at okay lang ang baby. Kaya na may mapayapa na ang nararamdaman niya habang nagbibihis para sa kasal ni Ara ng araw na yon. Pagkaway na pabuntong hininga si Samantha nang makita niya sa kanyang sarili sa full-length mirror niya matapos siyang mag-ayos. Marahan niyang hinaplos ang puso niya at malungkot na napangiti. Hanggang ngayon nangungulila pa rin siya sa kanyang anak, lalo na't napanaginipan niya ito kagabi matapos niyang maalala ang bahagi ng kanyang pait na nakaraan. Gustong-gusto niya talaga ng anak. Gustong-gusto niya. Humugot na lang ng pagkalalim-lalim na hininga si Samantha. At pagkatapos niyang titigang mabuti ang kanyang refleksyon sa salamin, ay umalis na siya ng bahay at nag-drive na patungong simbahan. Dude, nasan ka na? Kanina pa kami naghihintay sa'yo dito. Baka malate ka. Bungad agad ni Phoenix, ang taga-London na kaibigan ni Jared. 15 years na itong naninirahan sa London. At si Jared naman ay nandito rin ngayon sa London dahil inimbitahan siya ni Phoenix sa kasal nito ng araw na yon. Siya pa yung best man. Okay lang din naman sa kanya dahil may narentahan naman siyang apartment doon at pinahiram ni Phoenix sa kanya ang isang kotse nito na hindi na nito ginagamit. At dahil daw 5 taon na siyang single, sabi pa ni Phoenix, ay may ipapakilala daw ito sa kanya na isang magandang Pinay na babae na 5 taon na daw nagtatrabaho sa London. Kaibigan din daw iyon ng babaeng papakasalan nito. Pero wala siyang balak na kilalanin ng babaeng sinasabi ng kaibigan dahil may mas pake siya na hanapin kung nasa na ang asawa niyang si Samantha. Malungkot na napabuntong hininga si Jared. 5 taon niya nang hinahanap ang asawa, ngunit hindi pa rin niya ito mahanap-hanap. Papunta na ako dyan, dude. Traffic lang. Sagot na lang ni Jared dito. O sige, dalian mo ha. Nandito na kasing sinasabi ko sa yung kaibigan ni Ara. Kaya dalian mo na dyan para mapakilala na namin kayo sa isa't isa. Siya pa naman ang maid of honor namin, Mr. Bestman. Tonong panunuksul na wika pa ni Phoenix kay Jared. Kaya naiiling na lang siya at tinapos ng tawag. Pagkaway, pagtapos ng traffic, ilang sandali lang ay nagmamadaling nagmaneho ulit siya. Pagkarating ni Jared sa simbahan, ay nagmamadali na siyang pumasok sa loob. Dahil kitang-kita niya na naghihintay na sa kanyang kaibigan sa loob. Medyo late na kasi siya at malapit na magsimula ang seremonyas. Kaya na may halos patakbong papasok na sana si Jared sa loob habang inaayos ang kanyang necktie nang biglang, "Aray!" Daing ng isang babae na hindi sinasadyang magkabanggaan sila. Napatumba pa ito sa sahig kasi medyo napalakas yata ang pagkakabangga niya rito. "Geez, sorry miss. I didn't mean to bump into you like that. Come, I'll help you up." Wika ni Jared at inilahad ang kamay sa babae. Hinawakan naman niya ng babae kaya marahang pinatayo niya na ito. "I'm really sorry, miss. Hindi na naituloy ni Jared ang sasabihin nang tila may bumarang kung anong matigas na bagay sa kanyang lalamunan. Nang sa wakas, ay humarap na sa kanya ang babae at makita niya na ang mukha nito. Pabilis na din ang tibok ng puso ni Jared. Hindi siya maaaring magkamali.
Kahit 5 taon ang lumipas, ay tandang-tanda pa rin niya ang maganda at inosenteng mukha nito. At ang malaanghel nitong mga ngiti, na ngayon ay pinakita ulit ito sa kanya. Oh no, it's okay. I was in a hurry to actually, so... Wait, Pinoy ka ba? Nakangiting tanong ng babae na umabot hanggang sa mga magagandang mata nito. Ngunit alam ni Jared na kung nagkataong ang dati niyang mukha nito ang nakikita nito, ay puro galit lang makikita niya sa mga matang yon. Paniguradong walang ngiting nakapaskil roon. Napalunok na lang si Jared sa kanyang laway. Yes. Pinay ka rin ba? Nauutal at kinakabahang tanong rin ni Jared pabalik rito. Matamis na ngumiti naman ang babae sa kanya bago sumagot. Oo. That's good. By the way, my name is Justin. Wika ni Jared at napatikim ito bago ngumiti. Marahang tinanggap naman ito nakalahad na kamay niya at tumugon. Nice to meet you, Justin. My name is Samantha. Alam ko. Nangunguli lang wika ni Justin sa isipan. Guys, I'm sorry to disturb a sweet momentum but the wedding ceremony is about to start. Wika ng halatang wedding coordinator ng kasalang iyon. Halatang nahiya si Samantha sa sinabing iyon ng wedding coordinator, kaya namula ito. Puno naman ng pangunguli lang tinititigan niya ang nahihiyang ekspresyon sa magandang mukha nito. Miss na miss niya na ang asawa. At naisip niya, galit pa rin kaya ito sa kanya? Mapapaamo pa kaya niya ito? At may pag-asa pa kayang magkabalikan sila kung magpapakilala siya dito? Natapos ang kasal ng matiwasay at puno ng kasiyahan. Si Jared naman ay hinahanap agad si Samantha. At nang makita niya ito, nakangiti at kinakabahang nilapitan niya na ito. Pinakatitigang mabuti ni Samantha si Justin na papalapit sa kinuuupuan niyang table. Nasa reception area sila at medyo ilang minuto na din ang lumipas na umiinom siya doon ng mag-isa. At nang makita niya si Justin kanina ay hindi maintindihan ni Samantha ang sarili. Tila ba kilala niya na ang lalaki? Tila ba pamilyar sa kanya ang mga titig nito? Para nga siyang nakukuryente kanina nang magdaop ang mga palad nilang dalawa. Hindi niya alam kung bakit ganun ang nararamdaman niya sa lalaking ngayon lang niya nakilala. Nalilito si Samantha. Hindi naman kasi siya dating ganun. Hi! Nakangiti ng matamis na bati agad ni Justin kay Samantha. Hello! Ganting bati naman ni Samantha sa lalaki. Okay lang bang makiupo? Wika ulit ni Justin. Nakangiting tumango si Samantha at uminom ng wine bago sumagot. Sure, upo ka lang, Justin. Umupo na nga ito at nginitian siyang muli bago nag-umpisang magsalita. So, ikaw pala yung sinasabi ng kaibigan kong si Phoenix na magandang kaibigan ng asawa niya na 5 taon lang nagtatrabaho dito sa London bilang private tutor? Nalaman kong ikaw ang tinutukoy ng kaibigan ko kasi sabi niya, yung ipapakilala niya raw sa akin ay ang maid of honor ng kasal nila. At kita ko kaninang ikaw yung maid of honor sa kasalang to. So, I assumed ikaw nga yun? Medyo napayuko naman agad si Samantha sa sinabi ni Justin dahil medyo nahiya at naiilang siya dahil doon. Pagkuway sumagot siya. Well, kung hindi mo isasali ang word na maganda, siguro nga ako yun. Natatawa ng mahinang wika ni Samantha kay Justin at uminom ulit ng wine. Medyo tinamaan na siya ng mga sandaling yon. Natawa rin naman si Justin pagkuway unti-unting semeryosong muka at pinakatitigan si Samantha. Nabura na din ang matamis na ngiti sa mga labi ni Samantha nang mapatingin sa mga labi ni Justin. At tila ba pinaglaloroan na naman siya ng paningin niya dahil parang pamilyar ulit ang hugis at kulay pulang mga labi ni Justin sa kanya. Natutup niya tuloy ang ulo. Lasing na nga siguro siya. Sunod-sunod kasi ang paglagok niya ng wine na yon na talagang nagpapalasing sa buong sistema niya. Dahil talagang nalilito at kinakabahan talaga si Samantha pag nakikita niya si Justin. Isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag sa kanyang sarili. Ilang minutong titigan muna ang dumaan sa pagitan nilang dalawa. Bago binasag mismo ni Jared ng makahulugan, ngunit nakatibok ng pusong katahimikan. Samantha, lasing ka na yata. Wika ni Justin sa kanya na may matamis na ngiti sa mga labi.
Ngumiti rin si Samantha kay Justin, ngunit hindi matamis ng ngiti, kundi isang makahulugang ngiti. At marahil sa tindi ng tama ng alak na lumukob na sa sistema ni Samantha, ay kung ano-ano nang naiisip niya. Gaya ng, ano kaya kung magkaroon sila ng kasunduan ni Justin na anakan siya nito at bibigyan niya naman ito ng perang bilang kapalit. Kasi gustong-gusto na ulit ni Samantha magkaanak. At pakiramdam niya ay perfect prospect si Justin para roon. Dahil bukod sa parang familiar na ito sa kanya, ay magaan din ang loob niya rito, na para bang matagal niya na itong kakilala. At mukha din namang mabait si Justin. Napailing na lang si Samantha sa naisip. Pagkuway ngumiti na lang si Samantha kay Justin at sumagot. Hindi pa ako lasing. Hinanap ni Samantha si Ara sa paligid. Busy pa talaga ito sa mga ibang bisita. Gusto niya na magpaalam rito at umuwi na. Nahihilo na siya sa wine na iyon. Pagkuway tumayo si Samantha at biglang nabuwal. Mabuti na lamang at nasalo siya ni Justin agad. Lasing ka na talaga, Samantha. Tara, hatid na lang kita sa bahay mo. Suhestyon ni Justin, kaya nagpatialad na lang siya dahil tingin ni Samantha ay baka mapasubsob siya sa ground kapag walang alalay sa kanya sa mga sandaling yon. At naisip niya, magte-text na lang siya kay Ara at doon na magpaalam dahil hindi niya na ito ulit nakita sa paligid. Teka Sam, ako na magsi-seatbelt sa'yo. Wika ni Jared nang nasa loob na sila ng kotse nito at marahang ikinabit ang seatbelt roon sa katawan niya. Ewan ni Samantha kung bakit dahil pati amoy ng perfume ni Justin ay familiar din sa pang-amoy niya. Nahawakan niya tuloy si Justin sa batok at inamoy pa ng husto ang leeg nito. Ang bango mo, Jared. Wala sa sariling bulong ni Samantha sa tenga ng lalaki at saka siya biglang natigilan. Sinambit niya ba talaga ang pangalan ng asawang si Jared? Napaluhan na lang bigla si Samantha sa narinig ng maalala niya ang asawa. Dahil aaminin man niya sa sarili o hindi, nakatira pa rin ito sa puso niya. Nangungulila siya rito. Mahal na mahal pa rin niya si Jared. Ang lalaking naging dahilan ng ngiti at luha sa kanyang mga mata noon. Tila natigilan naman si Justin sa ginawa niyang pag-amoy sa leeg nito. Lalo na nang magkita nitong may luhang biglang sumusungaw sa kanyang mga mata. Kaya't malamlam ang mga matang tinitigan niya si Justin at sinapo ng mga palad nito ang mukha niya bago pinahiran ng kanyang mga luha sa pamamagitan ng mga daliri nito. Nagkatitigan silang mabuti. Pagkuway dahang-dahang nilapit ni Justin ang gwapong mukha sa kanya at masuyong inangkin ang mga labi ni Samantha. Nagsalo sila sa isang marahan at masuyong halik. Pagkuway tila na pasong medyo lumayo agad si Justin mula sa mukha ni Samantha at pahapyaw na nagsalita. I'm sorry. Hinging paumanhin ni Justin kay Samantha at akmang ilalayo na ng tuluyan ang mukha mula sa kanya, ngunit maagap na nahawakan niya ang leeg ni Justin. Pagkuway ibinulong ni Samantha rito ang nasa isip niya kanina. Justin, anakan mo ako. At gaya ng inaasahan ni Samantha, ay nagulat nga si Justin. Ano? Nanlaki ang mga matang tanong ni Justin. Anakan mo ko. Bibigyan kita ng pera bilang kapalit. Gusto ko nang magkaanak ulit. Kaya anakan mo ko, Justin. Magbibigay ako kahit magkano. Basta't anakan mo lang ako. Wika ni Samantha kay Justin. Pinakatitigan naman ni Samantha si Justin ang mabuti at ang luha ang mga mata niya. Pagkuway punong-puno ng suyo ang mga titig nito sa kanya. Pagkatapos, at may masuyong ngiti sa mga labing nagsalita. Basta para sa'yo. Libreng serbisyo ko. Wika ni Justin at muling nagkaisang mga labi nila. Tinuloy nilang nag-aalab ng mga damdamin nila sa apartment ni Samantha at doon na nagkaisang mga damdamin at mga katawan nila. Justin, anong nangyari dyan sa malaking peklat mo sa dibdib? Tanong ni Samantha nang matapos na sila. Nakahiga na sila ni Justin sa kama niya. At ewan ba ni Samantha dahil parang hindi siya nakaramdam ng pagkailang kay Justin pagkatapos nagkaisa ng katawan nila. Na para bang naranasan niya ng makaniig ito noon. Iyon ang malaking question mark para kay Samantha. Dahil sigurado siyang kung ibang lalaki pa siguro na kaniig niya para magkaanak siya, ay pinauwi niya na ito agad.
Pero ibang nadarama niya kay Justin. Pagkatapos ng ilang minutong pananahimik ni Justin, habang masuyong sinusuklay ang mga daliri nitong malambot na buhok ni Samantha at nakatulalang nakatingin sa kisame, ay sumagot na ito. Nadisgrasya ako sa kalsada habang minamaneho ang kotse ko 5 taon ang nakalilipas. Naaksidente ako dahil nablangko ako bigla nang malaman kong iniwan na ako ng babae. Saka ko lang napagtanto na mahal ko naman pala. Na hindi ko pala kayang mawala siya. Iniwan niya ako dahil sa laki at patong-patong ng mga atraso ko sa kanya. At pinagsisihan ko na yon. Ang salbahe ko kasi dati. Napakasalbahe ko dati. Ang buong akala ko, mananatili pa rin siya sa tabi ko kahit anong pasakit na gawin ko sa kanya. Iyon pala, may limitasyon ng lahat. Mukhang nasagad ko atang pasensya niya nung huli kong nagawang kasalanan sa kanya. Nung nawala ang anak namin, na pinakaaasam-asam niya. Napalunok si Samantha at tila siya kalang nailang sa eksena nilang iyon ni Justin dahil sa mga sinabi nito. Dahil pakiramdam ni Samantha ay tumugma ang storya ni Justin sa nakaraan nila ng asawang si Jared. Tila napasang pasimpleng lumayo si Samantha kay Justin at tumalikod rito. Matutulog na ako, Justin. Inaantok na ako eh. Alibay ni Samantha. Gusto niyang magduda. Ngunit naisip niya na imposible naman yata yung naisip niya. Imposible namang si Justin at si Jared ay iisa. Samantala napatitig naman si Jared sa nakatalikod na asawa. Tinititigan niya mabuti ang likuran nitong kay Kinis at kay Puti. Aaminin niya nagulat siya kanina sa sinabi nito na aanakan niya ito. Ngunit ang sabihin na nito ang dahilan ay gusto nang mapatulo ng luha ni Justin. Dahil hindi niya akalaing hanggang sa mga panahong yon ay tila hindi pa rin ito nakakalimutan ng anak nilang nawala nang dahil sa kasamaan niya. At totoo ang sinabi niya kani-kanina lang kay Samantha na nadisgrasya siya nang malaman niyang umalis na ito. Tsaka pa lang niya napagtanto kung bakit ayaw siya nitong pauwiin sa bahay nila noon dahil mag-iimpake na pala ito at iiwan siya. Pero hindi eh. Hindi lang naintindihan ng kanyang asawa ang side niya noon. Dahil hindi naman kasi niya iyon ipinaintindi rito. Dahil ayaw niya nang intindihin siya nito at madamay sa walang direksyon na buhay na meron siya dati. Kaya ginawa niya ang lahat upang layuan na siya nito. Ngunit hindi nung lumayo na ito sa kanya. Napagtanto niyang hindi pala niya kayang mawala si Samantha sa buhay niya. Pero aaminin niya, totoong minahal niya ito sa paglipas ng mga araw. Kahit nagsimula lang ang lahat sa isang pustahan. Napabuntong hininga na lang si Jared at unti-unting bumalik sa kanyang isip ang nakaraan na naging punot dulo ng lahat. Yung babaeng guro na nakatira dyan sa bahay na yan, pre. Kursonada ko yan noon pa. Sobrang demure kasi. Parang madre kong umasta. Hindi makabasag pinggan. Wika ni Isaac, kabarkada ni Jared. Kaya napatingin na rin si Jared sa bahay na sinasabi nito. Noon naman biglang may lumabas na isang simple, ngunit napakaganda at pinong kumilos na babae. Pumungay ang mga matang napatitig ng husto si Jared rito. Humanga siya rito agad. Natanong tuloy niya sa isip kung ano ang pangalan ng babae. Ngayon pa kasi siya nagawi sa barangay na Isaac, kaya hindi siya pamilyar sa mga tao sa barangay na yon. Kadalasan doon lang kasi sila o siya tumatambay sa barangay nila Arthur. Nako, mahirap yung ligawan. Aba kahit siguro itong si Jared hindi uobra dyan, diba? Pasikong wika ni Marco kay Jared at tumagay ulit. Para namang nasaling bigla ang ego ni Jared. Hindi ka nakakasiguro. Sagot ni Jared at ininom ang alak na nasa baso niya at muling tiningnan ng babae na nooy naglalakad papunta sa kung saan. Yon! Pumapalagang hari ng katsikbo yan. Pero tingin ko, hindi mo talaga yan mapapaamo, pre. Wika ni Arthur. Mapapaamo ko yan. Salungat ulit ni Jared. O di idaan na lang natin yan sa pustahan. Wika pa ni Leonard na sinang-ayunan naman nilang lahat. Timing na timing, may pera ako. Nakapagbenta ako ng ecstasy kanina. Wika ni Arthur at nagbuga ng usok sa sigarilyo. Ako rin, so makakapaglagay ako ng pera. Kaya Jared,
1,250,000. Gawin mong nobya si Teacher Samantha. At iyon nga ang ginawa niya. Humanap siya ng tiyempo. Hanggang kakasunod niya ng lihim rito, ay nagkaroon na siya ng pagkakataong mapalapit rito nang iligtas niya ito mula sa isang hold-upper sa isang gabing yon habang pauwi ito sa bahay. Hanggang sa nagpakilala na siya rito ng tuluyan. Sa paglipas ng mga araw ay mas nadagdagan pang paghanga ni Jared kay Samantha. May maganda yung mission at vision sa buhay. Kaya noong sinabihan siya nito na magtrabaho siya, ay talagang sinubukan niya. Kahit puro kantsaw ang natatanggap niya sa mga kabarkada niya, ayaw niya kasing matulad sa mga ito na nagbebenta ng shabu o drugs. Hindi tulad ng mga ito, ayaw niyang mas madagdagan pa ang kasalanan niya sa mundo. Nagsimula ang lahat ng bisyo niya nang iwan siya ng una niyang nobya. Hanggang sa kahit naka-move on na siya rito, ay hinahanap-hanap na ng katawan niya ang droga. Hanggang sa isang araw, ay nag-inject siya sa sarili dahil hinahanap ulit ng katawan niya ang uri ng drogang yon. Pagkaway na masyal sila ni Samantha at may nangyari sa kanila. Totoong epekto lang ng droga ay yung nararamdaman niyang init rito. Dahil pagkawala ng droga sa katawan niya, tila isang mahalagang kristal ang turing niya kay Samantha na hindi dapat pagsamantalahan at dapat lang respetuhin. Pero nangyari nga ang gabing yon, nabuntis niya ito at hindi pa pala siya handa dahil wala pang direksyon ang buhay niya. Lalo pat alipin pa siya ng droga. Hanggang sa nangyari na ang lubos na pinagsisisihan ni Jared, ang pagkawala ng anak nila dahil sa kanya. Ngunit ang pagkawala rin ng anak nila at ang pag-iwan sa kanya ni Samantha ay naging daan upang tumino na si Jared. Naging ganap na engineer na siya at handa nang magsumamong balikan muli si Samantha at buuin muli ang pamilya nila. Mabilis na lumipas ang mga araw at nararamdaman ni Samantha na tila may kakaibang pagbabago sa katawan niya. Madalas na rin siyang nahihilo at nagsusuka pagtungtong ng umaga. Kaya kinakabahan na na-excite na magpa-check up siya sa doktor. Pagkuway gano'n na lamang ang kasiyahan niya nang makumpirmang buntis nga siya. Sa labis-labis na saya ay tinawagan ni Samantha agad si Justin. "Hello, Sam?" Malambing na bati agad ni Justin kay Samantha. Napangiti si Samantha bago agad sumagot. "Asan ka? Nasa apartment ka ba ngayon?" Sumagot naman agad si Justin. "Naku, wala. Nandito ako ngayon sa mall, nag-grocery. Bakit, Sam?" Na-excite si Sam bigla. Wala. Tinatanong ko lang kasi may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Pero sige, bukas na lang." Bika ni Samantha. Ngunit ang totoo ay susurpresahin niya si Justin sa apartment nito sa araw na yon mismo. "Sigurado kang bukas ka pa pupunta sa apartment, ha?" Tila kinakabahang tanong pa ni Justin. "Oo nga. Sige, bukas na lang. Bye, Justin." Wika ni Samantha at inenda ang tawag. Napangiti siya. So, sorpresahin niya si Justin. Total may duplicate naman siya sa apartment na sinasabi nitong nirerentahan nito sa London. Binigyan siya nito ng ganon dahil in case raw na gusto siyang mamasyal ng biglaan sa bahay ni Justin ay makakapasok lang siya kaagad. Kaya sorpresahin niya si Justin sa araw na yon. Gagawa siya ng dinner bilang pasasalamat ni Samantha kay Justin sa pagtupad nito sa matagal niya ng inaasam. Ang magkaroon muli ng anak at sisiguraduhin ni Samantha na sa pagkakataong yon ay hindi na ito mawawala sa kanya. Mabilis na nag-ayos na si Samantha. Pagkuway may ngiti sa mga labi na tumungo siya sa apartment ni Justin. "Home sweet home!" Natatawa ng mahina na wika ni Samantha sa sarili nang makapasok na siya sa apartment ni Justin habang may daladalang mga groceries para lutuin niya para sa dinner nila mamaya. Pagkaway biglang kumunot ang noon ni Samantha nang makitang medyo nakaawang ang pinto ng silid ni Justin. Out of curiosity ay pinuntahan niya ang kwarto nito at binuksan ng ilaw. Doon naman biglang mas lumalim ang kunot sa noon ni Samantha nang makitang may alak sa bedside table nito at may photo album na naroon sa ibabaw ng kama nito. Kaya curious na nilapitan iyon ni Samantha at pagkatapos na mailapag muna sa kama ang maliit na box na binalutan niya ng cute na gift wrapper kung saan may lamang 4 na pregnancy test na ginamit niya kanina para ipakita niya kay Justin mamaya, ay tiningnan na isa-isa ni Sam ang mga pictures doon. At doon na siya halos hindi makahinga sa mga pictures na nasilayan.
Dahil ang mga pictures na naroon ay ang mga pictures nila ni Jared noong kinasal sila. Mga pictures na si Jared lang mag-isa. At may picture din na tila ikinatigil ng paghinga ni Samantha. Ano to? Gulat na pahapyaw na tanong ni Samantha habang iniisa-isang tingnan ang mga picture ng tila na disgrasyang mukha ng tao pero pamilyar pa rin sa kanyang mukha kahit nagkanda sugat-sugat na. Hanggang sa umabot ang mga mata niya sa isang picture ni... Biglang napabilis ang paghinga ni Samantha sa nakita at agad siyang napahawak sa dibdib niya sa labis sa kabiglaan. Picture iyon ni Justin. Sam? Marahas na napatingin agad si Samantha sa pinto nang marinig ang boses ni Jared roon. Pagkaway tiimbagang na nagsalita si Samantha. Ito bang dahilan kung bakit para kang kinakabahan kanina na naninigurado kung bukas ba talaga ako pupunta rito? O dahil alam mong ikinalat mo na sa kama mo ang mga pruweba kung sino kang talaga? Jared Samaniego. Napalunok si Jared sa narinig mula kay Samantha. Pagkaway marahan ang mga hakbang na lumapit sa kanya. Sam, magpapaliwanag ako. Hindi na kailangan. Dahil ayan ang ebidensya. Niloko mo ulit ako. Pagbibigay diin pa ni Samantha sa mga salitang binitawan niya. Anong pakiramdam, ha? Na naangkin mo ulit ang katawan ko sa pangalawang pagkakataon dahil sa panluloko mo? Hindi ba sabat na paglalaro yun sa damdamin ko? At ngayon naman niloko mo ulit ako at pinaglaruan? Talaga bang ganyan ka, Jared? Kasiyahan mo ba talaga nasaktan ako at lokohin ang paulit-ulit? Ano ba? Hindi ka pa ba nakontento? Bakit ba nandito ka ulit? Sagutin mo ako. Dahil nalilito na ako kakaisip kung anong dahilan. Umiiyak na buliw ni Samantha kay Jared. Mabilis naman siyang nilapitan nito at niyakap. Nagpumiglas siya pero wala talaga siyang lakas kumpara kay Jared. Ano ba? Bitiwan mo ako! Pagpupumiglas pa ni Samantha. Sumagot naman si Jared sa mahinang boses. Samantha, ang tadhana ng gumawa ng paraan para magkita tayo ulit. Hindi na tadhana yan. Hindi na ako naniniwala dyan. Galit na buliw ni Samantha at umiiyak na pinagbababayo ang dibdib ni Jared. Bitiwan mo ako, ano ba? Galit na si Samantha habang panay ang agos ng mga luha niya. Samantha, hindi kita bibitawan hanggat hindi ka makikinig sa akin. Mariinawi ka ni Jared sa kanya, kaya nung bahagya siyang kumalma ay hinawakan nitong mukha niya at tinitigan siya ng diretso sa mga mata at nagsalita. Samantha, sa tingin mo, anong dahilan kung bakit pinagtagpo tayong muli ng hindi inaasahan? Makalipas ng 5 taon na paghahanap ko sa'yo, kung wala kang maisip na dahilan, ako meron. Pinagtagpo tayong muli ng Diyos, nang ginawa niyang tadhana, para mabigyang linaw ang lahat ng kaguluhan sa sitwasyon natin noon. Samantha, maniwala ka man o sa hindi. Gusto na kita noon. Kahit wala pang nangyaring pustahan. Pero dati pa lang sa tingin ko na hindi tayo bagay. Matino ka. Ako hindi. Sa totoo lang dahil lang sa ego ko kung bakit ko sinunggaban ng pustahang yan. Ayoko lang isipin nila na hindi ko kayang palambutin ang puso mo sa akin. Pero mahirap pa rin. Ayokong gulatin ka. Kaya humanap ako ng magandang tiyempo. Hanggang sa kakasunod ko ng lihim sa'yo nagkaroon rin ako ng pagkakataong mapalapit sa'yo nang iligtas kita sa isang hold-upper ng gabing yan. At doon ako nagpakilala sa'yo ng tuluyan. Sa paglipas ng mga araw, Sam, maniwala ka man o sa hindi, mas nadagdagan pang paghanga ko sa'yo. May magandang mission ka at vision sa buhay mo. Kaya noon sinabihan mo ako na magtrabaho, talagang sinubukan ko yon. Kahit puro katsawang natatanggap ko sa mga kabarkada ko nung napagtanto kong bad influence pala talaga sila sa akin. Kaya dahil kinansyawan nila ako, tumigil na ako kakahanap. Ayoko rin naman kasing matulad sa mga kabarkada ko noon na nagbenta ng drugs para magkapera. Ako hindi, tambay lang talaga. Kasi ayokong mas madagdagan pang kasalanan ko sa mundong to. Kakabisyo ko.
At nagsimula ang lahat ng bisyo ko nang iwan ako ng una kong nobya. Hanggang sa lumaon, kahit nakamove on na ako sa kanya, hinahanap-hanap ng katawan ko ang droga. Hanggang sa isang araw ay nag-inject ako sa sarili ko dahil hinahanap ulit ng katawan ko ang uri ng drogang yon. At yun nga ang araw na namasyal tayo. May nangyari sa atin. At Sam, patawarin mo ako sa mga nasabi ko dating masasakit. Ngunit totoong epekto lang yun ng droga. Yung nararamdaman kong init sa'yo nung gabing yun, kaya kita naangkin. Dahil kapag walang droga sa katawan ko, isang mahalagang kristal ang turing ko sa'yo, Sam. Isang mahalaga at mamahaling kristal na hindi dapat pagsamantalahan at dapat lang respetuhin lagi. Pero nangyari na ang gabing yun. At imbis na itigil ko ng araw na yun, dahil hindi ko na kayang idamay ka pa sa kagaguhan ko, ay naunahan mo ko sa pagbalita mo sa akin na buntis ka na. Pero hindi pa ako handa ng mga panahon yun na maging ama. Hindi pa ako handa sa mga panahon yun na maging asawa mo, Sam. Dahil wala pang direksyon ang buhay ko sa mga panahon yun. Lalo pat alipin ako ng droga. Hanggang sa nangyari na nga lang ang lubos na pinagsisisihan ko, Sam. Ang pagkawala ng anak natin dahil sa kagaguhan ko. Nang gabing yun, hinanap ulit ng katawan ko ang drogang yan. At iyon na nga nakita mo. Nawala ako sa isip ko nun. Talagang kinain na ng droga ang buong sistema ko nun. Kaya hindi na nagsisink in sa isipan kong nangyayari. At saka pa lang ako biglang nahimasmasan. Na nasasaktan na kita nang makita ko. Nasasaktan ko ng anak ko. Pruwebang dugong yun na dumaloy na nasa mga hita mo. Kaya sising-sisi ako sa mga panahong yun, Sam. Lalo na nung nadisgrasya na ako. At halos hindi na makilala kaya nagpa-plastic surgery na ako at hinanap na kita. Pero hindi pa rin kita mahanap. Kaya dumoble ang pagsisisi ko noon, Sam. Pero alam mo ba, na ang pagkawala rin ng anak natin at ang pag-iwan mo sa akin noon ang naging daan upang tumino na ako sa wakas. May ngiti sa labi at luha sa mga mata ni Jared nang bigkasin nito ang huling salitang binitawan nito. Kaya napatulo na rin ang mga luha ni Samantha dahil roon. Nakangiting nagpatuloy si Jared. Sam, naging ganap na engineer na ako ngayon. Kaya salamat sa iyo at sa mga payo mo. Pati na rin sa mga payo ng mga magulang ko. Nasasaktan ako, oo. Dahil naisip ko nun hanggang ngayon. Bakit kailangan pang may mawala na isang anghel? Para lang tumino ako ng ganito. Pero sabi nga ni Mommy, may dahilan ng lahat. Siguro sabi ni Baby, itong si Daddy, ayaw talagang tumino. Siguro kailangan ko munang babalik muna kay God. At siya mismo ang gagawin kong instrumento upang mangyari yon. At upang tumino na siya. Para hindi na siya maging pasaway kay Mommy. Kasi si Mommy, stress na sa kanya. Pero babalik ako. Sa tamang panahon. Babalik ako kay Mommy. At yun ay kung magpapakatino na si Daddy. Pagkasabi ni Jared noon, ay marahan itong hinawakan ng tiyan niya. At hihikbi-hikbi nagsalita ulit. Kaya sana bumalik na siya dito. Dahil handang-handa na ako ngayon maging daddy niya. Handang-handa na rin ang daddy niya na maging responsableng asawa para sa mami niya. Kaya baby, bumalik ka na. Patawarin mo na si daddy, anak. Patawarin mo na si daddy. Malakas ng hagulgol ni Jared nang sabihin niya iyon. Kaya umagulhol na rin si Samantha at humihikbay nagsalita. Siguro nga'y napatawad ka na niya. Bigla namang napatitig sa mga mata niya si Jared at nagtanong, anong ibig mo sabihin? Umiiyak na kumalas naman si Samantha kay Jared at kinuha ang maliit na box sa ibabaw ng kama nito. Bago nakangiti at naiiyak na inaabot iyon kay Jared. Nagtatakang binuksan naman ni Jared iyon. At gaya ng inaasahan, nag-uunahan ng sumungaw ulit ang mga masasaganang luha sa mga mata ni Jared nang makita ang laman nun.
Napatingin naman si Jared agad sa tiyan ni Samantha at mabilis na lumuhod pagkuway hinawakan ng bewang niya bago hinalikan ng buong suyo ang kanyang tiyan at lumuluhang bumulong sa tiyan niya. Maligayang pagbabalik, baby! At dahil doon, mabilis na namalisbis na rin ang mga luha mula sa mga mata ni Samantha sa nasaksihan. Pagkaway naramdaman niya ng mainit at mahigpit na yakap ni Jared sa kanya. Sabay sabing, "Patawarin mo ko, Sam. Hindi ko na ulit hahayaan na masaktan ko kayong dalawa sa ikalawang pagkakataong to na binigay ng Diyos sa akin." Pagkasabi niyo ni Jared ay hinarap nito ang kanyang mukha rito at tinitigan siya sa mga mata. Sabay sabing, "Please, patawarin mo na ako. Bigyan mo na ako ng ikalawang pagkakataon na alagaan at mahalin kayo ni baby. Sam, please." Puno ng sinseridad ang boses sa titig ni Jared nang sabihin niya iyon. Kaya na may unti-unting napatangunang marahan si Samantha habang hilam pa rin sa luha ang mga mata. "Oo, Jared. Pinapatawad na kita. Pinapatawad ka na namin ng anak mo. At sana'y sa pangalawang pagkakataong to na binigay namin sa'yo ay hindi mo nasasayangin." Hihik-bihik-bing wika ni Samantha kay Jared. Mabilis namang napayakap si Jared kay Samantha at masayang-masayang pinaghahalikan siya sa tuktok ng kanyang ulo. Maraming salamat, Sam. At ipinapangako ko sa'yo, mamahalin at aalagaan ko kayo ng anak natin at ng magiging anak pa natin ng buong puso ko. Dadaling ko na kayo pauwi sa Pilipinas at mamuhay muli roon ng masaya at matiwasay bilang pamilya. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal kita, Mrs. Samaniego. Kaya napayakap na rin si Samantha kay Jared nang mahigpit at napapikit na lang na nakangiting sumagot. Mahal na mahal din kita, Mr. Samaniego. Iyan lang at dahan-dahan na nagtagpo ang mga labi ni na Jared at Samantha. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!